WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. To the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo nandako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito sa Pilipinas. Ganap ng ika-10 ng gabi Philippine Standard Time. London alas 2 ng hapon. Samantalang Saudi Arabia alas 5 ng hapon. Dito naman sa Australia, alas 12 ng hating gabi. Dito sa Estados Unidos, East Coast, ganap ng ika-10 ng umaga hanggang yaan sa pinakang dulo ng Venezuela hanggang Argentina. Magandang hapon po sa kanila. Yung mga naandyan sa London, mga nandyan sa Europa, good afternoon. Mga nandyan sa Middle East, good afternoon, ladies and gentlemen. And of course, sa mga nandirito sa Americas, magandang umaga. Starting from the East Coast hanggang sa kanluran, California, Alaska areas. Good morning. Alaska, madaling araw pa lamang sa mga sandaling ito, alas 6 na umaga. And of course, sa mga kapitbahay natin dyan sa Pilipinas, good evening kapitbahay. Kayong mga naan dyan sa Mindanao, Visayas, and part of Luzon, at timugan ng Luzon, kayo po ay hahagupitin ngayong araw na ito at hanggang bukas, Sunday until Monday. In fact, hanggang araw ng Martes, dyan sa Apari sa Cagayan. Bagyong si, anong pangalan nito? Bising, letter B. Yan ay bibigyan natin ng malawak na pagpapaalaala sa inyong mga kapitbahay dito sa ating Fun Saturday Live. Ngayon ay Abril 17, April 17, 10 days bago ang ating 57th anniversary ng ating broadcast career starting in 1964 sa Bicolandia. Well, Furel Salvo po ang inyong abang lingkod mga kapitbahay. Have a nice day everyone. Say something so I can also say something to you, mga giliw kong mga kaagapay. Ang ating Fun Saturday Live community dito sa Facebook, and of course naka-simulcast tayo sa YouTube. Inaalis ko yung nakaharang sa aking mukha dyan sa YouTube. Alright, kung kayo po ay mga naandyan sa YouTube ngayon mga kapitbahay, say something, I might be able to see it. And of course, kindly like, share, and subscribe sa YouTube. Dito sa Facebook, say something. I can see numbers, I don't see any names. Good morning, good afternoon, and good evening. Okay, unahin natin mga kapitbahay, kayong mga naandyan ngayon. Mahigit sa ilan na itong mga naandyan, 20, okay? Kayong mga naandyan, paalala ko po lamang sa inyong mga kapitbahay. Meron tayong bagyo ngayon dyan, ito ipinalabas ng Pag-asa. Ang Philippine Atmospheric Geophysical Services dyan sa bansa. Ang Pag-asa ay nagpalabas po ng balita ngayong alas 5 ng hapon
Ito ay pang-ilang bulletin na ito. They actually put out bulletins at 11 o'clock in the evening and then 5 o'clock in the afternoon. Ito ay ngayong araw na ito ng Sabado, alas 5 po ng hapon, nang ito ay pinalabas. Ang bagyong si Bising ay lumalakas habang ito ay palapit sa Philippine area na hindi sa lupain ng Pilipinas, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ang dala nito ay mapanganib na hagupit ng hangin at saka malakas na mga pagbuhos ng ulan. In fact, ngayong araw na ito ng Sabado, ang bagyong yaan ay nagbato ng Typhoon Signal number 1. Unahin natin ito, Typhoon Signal number 1, dyan sa kaitasan ng Sorsogon, dyan sa Albay, sa silangang bahagi ng Camarines Sur. Yung silangang bahagi ng Camarines Sur na dyan ang Catanduanes, naandyan ang Partido area, naandyan ang Tabaco area, naandyan ang Tabaco, Camarines, Albay na yan naandyan ang Sangay, naandyan ang Goa, naandyan ang Lagunoy, naandyan ang San Jose, naandyan ang Siruma, naandyan ang ano pang mga lugar na naandyan, Calabanga, there you are. So yung mga naandyan sa silangang bahagi ng Camarines Sur, mga kapitbahay, medyo ingat po lamang tayo sa mga Typhoon Signal number 1, kaagapay na riyan ang Sorsogon at saka ang Albay. Yung silangang bahagi naman ng Albay, naandyan ang Tabaco at saka Legazpi. Kayo mga naandyan, ay ingat lamang tayo sabagat kayo ang mga una, mga nasa front line kung baga ng bagyong si Bising. Typhoon Signal number 1. Typhoon Signal number 2 ay dyan sa Catanduanes. Yan kasi ang pinakang malapit sa bagyo na si Bising. Ang bagyong Bising ay nasa karagatan ng Pasifiko at ito ay patungo sa direksyon ng Bicolandia. Pero hindi tatama ito sa Bicolandia. Ayon sa Pag-asa, ito ay pipihit pa itaas, pahilaga, panorte, patungo ng Japan. Kaya lamang sa araw na ito, Typhoon Signal number 2 ay dyan sa Northern Samar, Eastern Samar, at saka ang Samar kasama na ang Bicol Province of Catanduanes. Yan ay dala ng bagyong si Bising, mga kapitbahay. Sa Sunday, bukas, ang bagyong ito, 18 ng Abril, ay naandyan po ito sa malapit sa Eastern Visayas, and then sa Bicol region, and then sa katimugang bahagi ng Quezon. Yan ang pinakang malapit na mapupuntahan bukas, araw ng Sunday, ng bagyong si Bising. By Monday, ang bagyong ito ay magiging moderate to heavy pa rin sa mga lugar na mga nabanggit natin. Magkakaroon ng intensified na pagbagsak ng ulan sa Northern Samar and Bicol region, and then Sorsogon. Sa lakas na taglay ng bagyong ito, mga kapitbahay, kayo mga nandiyan, mga nakatunghay sa akin, pakishare na lamang itong ating broadcast sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan ninyo sa Facebook, mga kaibigan ninyo sa YouTube, para mas malawak po ang naaabot ng ating pagbabalita na ito, sapagat mahalaga ito sa mga kadugo natin sa mandako ng daigdig. Kahit na ang bagyo ay nasa Pilipinas, marami tayong mga kamag-anak na naiwan pa rin doon. Kaya ang bagyong ito ay magdadala ng severe, masyadong malakas na paghagupit ng hangin, up to 400 kilometers an hour malapit sa gitna. 400 kilometers an hour malapit sa gitna. At ito ay kumikilos. Ang outer wind nito, ang hangin sa labas, ay umiikot ng 90 kilometers per hour sa labas, and then sa gitna, sa loob. May mata yan, may mata. So, yung pangkalahatang lakas nito ay 400 kilometers an hour. Now, hindi lamang yan ang dala po nito, kundi malakas na hagupit
ng ulan. Malakas na hagupit ng ulan, nakaagapay nito ang malakas na hagupit naman ng hangin. Kaya itong bagyong si Bising, tandaan po ninyo, ang mata nito ay natagpuan kaninang alas 4 ng hapon, Saturday, in the Philippines, 4 o'clock in the afternoon. Ang layo nito ay nasa 460 kilometro lamang diyan sa karagatan silangan ng Bicolandia sa karagatan ng Pasifiko. 460 kilometers as of 4 o'clock today. Ang pinakang malapit na mga lugar nito ay ang Guyawan sa Eastern Samar. The nearest sa mata ng bagyo na ito at 460 kilometers distance. Now, ang kilos nito ay patungo sa Hilaga, Kanluran. Nasa karagatan ito ng Pasifiko. Ito ang mapa ng Pilipinas. Ito ang Pasifiko. Ang bagyong ito ay paakyat ng Hilaga o norte, and then ito ay may tulin na 25 kilometro ang bawat ora. Medyo mabagal ang kilos nito. Dahilan dito ang bagyo na ito na may lakas na taglay 195 kilometers per hour wind habang nasa karagatan. Ang pagkilos nito at 25 kilometers an hour, ito po ay paakyat ng norte. Alas 2 ng hapon bukas, ito ay nasa silangan ng Albay. Kung ito ang mapa ng Pilipinas, ito ang East Coast, ito yung bagyo, ito yung Albay. Okay? So, alas 2 ng hapon, nasa tapat ito ng Albay. And then sa Monday, alas 2 ng hapon ng Lunes, nasa tapat ito ng Pulilio Islands. Ito ang Pilipinos, ito ang karagatan ng Pasifiko. Nasa tapat ng Pulilio Island. And then sa Martes, alas 2 ng hapon, nasa tapat ito ng Cagayan, malapit sa Apare. And then alas 2 ng hapon sa Miyerkules, nandoon na ito sa Batanes Islands. Ito yung mga Batanes Islands. Okay? So yun ang kilos ng bagyo paitaas. Awa ng Diyos, naawa na rin siguro sa mga kababayan natin, mga kadugo natin, walang pagtama ito mismo sa lupain ng Pilipinas. Bagaman dahilan sa bagyong ito, mga kapitbahay, wala ko nakikitang mga pangalan. Wala, pero madaming mga numero, pero ala ko makikitang pangalan. But anyway, dahilan dito sa bagyong si Bising, yung mga naandyan po sa Davao region ay pinag-iingat dahilan sa posible na naman ng mga pagbaha at mga landslide na dulot ng bagyo na ito. Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment Natural Resources ang nagbibigay po ng babala sa mga kababayan natin riyan dyan sa Davao dahilan sa mga illegal na mga minings din ng mga nagaganap riyan. Lumalambot ang mga lupa, so therefore merong mga posibilidad na mga pagdaus-dus na mga lupa, landslide sa mga lugar na yan dahilan sa dagmak na bagsak ng ulan, baha diyan sa naturang lugar. Dulot pa rin ang bagyong si Bising, bagaman ito ay nasa kalagitnaan ng Visayas. Sa advisory ng ahensya nitong nakalipas na araw ng Biyernes, kahapon, very highly susceptible umano sa mga landslide ang Purok 15, Purok 16, 17 at 22 ng Barangay Mount Diwata. Ito ay dyan sa Mungkayo sa Davao de Oro. Kaya yung mga nandyan ay inaabisuhan po naman ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Naka-full alert ang mga nandyan na mga miyembro ng Philippine Coast Guard, District Northeastern Mindanao bilang paghahanda sa posibleng pinsala na maidudulot ng bagyong itong si Bising. Agara namang bumuo ng Quick Response Team ang mga tauhan ng CGD-NEM sa inaasahan na pagbuhos ng ulan diyan sa mga areas na yan, mga kapitbahay. So paalala po natin yan, And then of course, hindi lamang diyan sa Visayas, hindi lamang sa Bicolandia,
ang binibigyan ng alarma ng ating mga nasa pag-asa, kundi maging itong mga nasa Wfgs naman. Yan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Wfgs. Nagbibigay din sila ng mga babala. Kayo namang mga naandyan sa Taal, palibot ng Taal, Batangas, Cavite, ang mga ito ay binibigyan ng babala dahilan sa level alert number 2. Alert number 2 diyan sa Taal Volcano ang pinalabas ng Wfgs ngayong araw na ito ng Sabado, dahilan sa walang humpay na pag-exercise ng Taal Volcano. Patuloy ang pagkimbot-kimbot ng naturang Taal simula pa ito nitong nakalipas na araw ng isang linggo na. Isang linggo nang nakalipas, walang tigil ang pagkimbot ng naturang Taal Volcano. 168. Ito'y walang humpay, ha? 168 na mga volcanic earthquakes ang pinadama ng Taal Volcano. At ito ay meron ding mga malilinggit na mga pagsabog ng abo from sa bunganga ng Taal Volcano. 168 volcanic earthquakes, including 66 episodes of volcanic tremor that lasted for 1 to 2 or 6 minutes. Yan ang walang humpay na panggagalaitin ng Taal Volcano. Na-record na pangkalahatan ay 383 recorded volcanic tremors within the last 24 hours only. Sa loob lamang ng 24 oras, ganyang kadami ang mga lindol na naipadama ng Taal Volcano sa kanyang kapaligiran. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. Okay, tuloy tayo. Ano kaya ang pinaiiral na naman ngayon ng YouTube at saka ng Facebook? Gawa lang wala ko makita ang pangalan. Ha? Marami ng mga restrictions ngayon ng Facebook eh. Wala ka ng watch party simula ngayong araw na ito ng 17. Wala ka ng watch party. Kaya pakiusap ko na lamang dito sa mga kaibigan natin, kayong mga naandyan ngayon, pakishare na lamang sa ating mga kapamilya, sa ating mga kadugo, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay. Pakishare na lamang sa mga naandyan ninyong mga kaamistades sa Facebook ang ating palatuntunan na ito. Yung Coast Guard nga pala, bago kumakaligtaan, yung Coast Guard dyan sa Davao, meron kasing lumubog na barko kanina lamang, araw ng Sabado. Let me see, kanina ba ito? Yap, kanina. Yung barko na ito na nagbabiyahe patungo ng saan ba ito? Umalis ito sa Puhada Island alas 3 ng hapon kanina at dahilan sa malalakas na mga alon at mga malalaki, matataas na mga alon. Ang naturang bangka o barkong pang pasahero, bangka lamang ito, ilang pasahero lang eh. Ito ay nakasakote ng mga nagtataas ang mga alon at ito ay lumubog. 5 pasahero ang nailigtas na sapagat buti na lamang merong mga cellphones. Nakatawag yung ilang pasahero sa pinakang malapit na tanggapan ng Coast Guard. Nakapag-SOS ang naturang mga mamamayan na sakay ng barko at kaagad naman ay sumugod ang Philippine Coast Guard sa Puhada Island diyan sa lungsod ng Mati sa Davao at inabutan nila ang palubog na barko na iligtas 5 mga pasahero nito. Ang Mati City Disaster Risk Reduction and Management Offices ay nagpahayag na mga pasahero na ito ay galing sa munisipyo ng Lupon
At ito ay bumibisita sa kanilang mga kamag-anak sa barangay Macambul sa Mati City. Nang ito ay sumakay sa bangka en route patungo sa Pujada Island, nasa gupan ito ang malalakas na alon at ang barko ay lumubog. Bangka lang naman pala, hindi barko eh. Yung mga nailigtas, baka kayo po ay mga tiga Davao, baka mga kamag-anak ninyo ito mga ito. Ang mga ito ay pinangalanan Josel Benedicto, 30 taong gulang ng Lupon, Jane Flores, 26 ng Lupon, Joshua Aquino, 23 ng Davao City, Abril Agualan, 25 ng Lupon, at Jay Flores, 21 ng Lupon. Nailigtas ito ng mga otoridad natin ngayong araw na ito ng Sabado. Ngayong araw na ito ng Sabado, ika-17 ng buwan ng Abril, mga kapitbahay. Nalulungkot ako pag ganitong hindi ko makita mga pangalan eh. Wala. Palagay ko itong Facebook may bago na namang alituntunin eh. Ala ko makita ang pangalan pero sa damakmak ang numerong mga nakikita ko rito eh. Sa magkabila ang panig, maging sa YouTube at maging sa Facebook. Kaya papaano natin maabisuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat kayo sa Wuhan coronavirus sapagat sa kabila ng mga platika, sabi ng tatay ko nung araw yung mga diskurso, mga talumpati, sa kabila ng mga platika ng mga public officials natin ay hindi maampat-ampat ang Wuhan coronavirus. Sabagat ngayon lamang 11,000 within the last 24 hours, mga kapitbahay. Fun! Saturday Live! This is not fun. 11,101 ang mga infections ng Wuhan coronavirus within the last 24 hours only. 11,101. Hindi tayo bumababa diyan sa 10,000 bracket na yan, 10,000 pataas hanggang sa about 16,000 the last couple of weeks. Nabibigo ang pamahalaan sa mga ipinatutupad nitong mga batas at mga hakbangin laban sa Wuhan coronavirus. Sabayan ko! Ang Department of Health ngayong araw na ito, araw ng Sabado lamang. Pakinggan ninyong maigi ito, mga kapitbahay. Ngayong araw na ito ng Sabado lamang, 11,101 ang naiulat na mga bagong kaso ng Wuhan coronavirus. And, remember this, ito'y sa kabila ng pagkabigo ng 6 na mga testing centers na maghatid ng kanilang ulat. Puso ko! Sabayan ko! Isipin mo yan, 11,101, wala pang kumpletong report yan, sa mga 6 ng mga testing centers pa ang walang mga ulat. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kaya ngayong araw na ito, mga kapitbahay, yung pong mga aktibong mga kaso ng Wuhan coronavirus umabot ng 203,710 as of today, 5 o'clock in the afternoon, Saturday, today, Abril 17, 203,710 ang mga aktibo na mga kaso ng Wuhan coronavirus. Of this, 96% ay katamtaman ang lagay, 0.5% severe ang kalagayan, at 0.4% ay critical ang kalagayan ng mga biktima. Nayan, pakinggan! Ipinaabot ko lamang yan, mga kapitbahay, sa inyo sapagkat ang bilang na ito ay hindi ho masaya na panoorin.
In fact, sa kasalukuyan, ang total na kaso dito sa Pilipinas umabot na ng 926,052 as of 5 o'clock today, Saturday. 926,052 cases from the very beginning of Wuhan coronavirus in the Philippines. Sabi nga ng mga dalubhasang mga doktor, sabi nila, kung ang trend na ito, averaging 10,000 a day, ay hindi magbabago, bago matapos ang buwan na ito ng Abril, aabot ang kaso ng Wuhan coronavirus sa Pilipinas ng 1 milyon. 1 milyon. Kaya ano ang sabi ng mga nagmamasid, mga doktor na mismo ito, mga kapitbahay? Nagrekomenda sila sa Kongreso ng Bansa, at ang Kongreso naman ng Bansa ay kumilos kaagad-agad sa kahilingan na ito ng mga doktor sa bansa, na kung saan dahilan sa mabilis na pagdami ng mga kaso ng Wuhan coronavirus averaging at 10,000 a day, ay hinihiling na yung mga sarado at mga hindi aktibong mga hotels sa mga areas na kung saan ay hindi mapuknat ang paglaganap ng Wuhan coronavirus, ay gamitin ito ng mga doktor bilang pasilidad. Dahilan dito ang Kongreso ngayong araw na ito ng Sabado, today, also Saturday, April 17, nagpasa sila ng resolution na kung saan ang mga hotel na mga out of business, yung mga sarado, dahilan sa pandemic, ay gawin na lamang muna pansamantala na quarantine facilities doon sa mga may kasong mild o katamtaman ng Wuhan coronavirus. Itong nakalipas na Abril 7 kasi, ang Deputy Majority Leader at ang Quezon City 4th District Representative Jesus Suntay ay pinakinggan ito ang hinaing ng mga doktor sa kanilang mga area sa Metro Manila area, na kung saan ay kailangan nila ang mga quarantine facilities gawa ng pagdami ng mga nabibiktima ng Wuhan coronavirus. So itong si Bong Suntay, kinatawan ng ika-4 na distrito ng Quezon City, ay nagharap ng Resolution 1694 noong Abril 7, 10 days ago. At ito kanina ay binuksan na sa pagkonsidera ng Kongreso. Kung ito ay maaprubahan, aakyat ito sa Senado, at inaasahan na ito ay magiging smooth sailing at magagamit na ang naturang mga saradong ospital, hotel, pansamantala, na magamit bilang mga kwarentina. Bilang mga kwarentina sa lumalaganap na Wuhan coronavirus. I miss you, my friends. Hindi ko makita mga pangalan ninyo sandamakmak na bilang wala akong makita. Maaaring ito ay isang pagbabago na naman ng YouTube. Ng Facebook. Sa YouTube talagang matagal nang hindi ko nakakita itong mga mukha at mga pangalan itong mga bilang na mga naandyan. Maging dito sa ating Facebook ngayon. Malungkot ang aking damdamin pag hindi ko kayo nakakita. Sa totoo lang. Nais ko nga palang ipaabot sa inyo mga kapitbahay. Kayo mga nagmamahal kay Vice President Leni Robredo. Kaibigan natin siya sa Facebook. Ngayon lamang, bago ako umupo dito sa harapan ng mikropono, ay nagpaabot ng mensahe si Vice President Leni Robredo, yung kanyang kaagapay araw-araw, yung kanyang security guard, at the same time umaakto ng alalay sa kanya, Sekretaryo Go4,
nasa kote ng Wuhan coronavirus. Sa examination, ito kasi ay ginagawa nila morning, noon, and afternoon and night time sa kanyang mga tauhan dyan, sa kanyang grabing aktibidades ng grupo ni Vice President. Yung kanyang security officer nasa kote ng Wuhan coronavirus ngayong araw na ito ng Sabado nang isa ilalim ito ng swab testing. Kaya si Vice President Leni Robredo ay magkakaroon muna ng self-imposed quarantine. Siya mismo. Ito'y kalatas ito ng ating pangalawang Pangulo. Sabi ni, basahin ko na lang kaya. Sabi niya, I was within him in the car, referring to the security na nasa kote ng Wuhan, in the elevator and in the office almost every day this week. So we have a regular surveillance antigen testing in the office, and we do follow very strict health protocol. But because I was in a very close contact with the subject, I need to do a required quarantine and do an RT-PCR. This is the reverse transcription polymerase chain reaction test after my quarantine. Yan ang kalatas po ni Vice President Leni Robredo. Kaya yung kanyang project, although it will still go on, will be directed from his quarantine office. Tuloy pa rin. Dapat daw ay bubiyahe sana siya kanina papunta ng Bicol, si Vice President. Kaya lamang hindi niya na itinuloy at dumiretso na siya sa kanyang quarantine office para maiwasan na magkaroon pa ng contact. Yan, para lamang maiwasan, wala ho siyang positive results. Ang kanya ay negatibo. Kaya lang ito ay antisipasyon ni Vice Presidente Leni Robredo na may close contact doon sa kanyang security officer na nasa kote ng Wuhan coronavirus. Ano ba itong sinabi niya pa? One of the security officers that was supposed to accompany me and with whom I have been in contact with tested positive. Okay? So, okay naman. Panalangin na lang natin na si Vice President Leni Robredo ay walang ikangay tsansa na makapitan sapagat malaking-malaki ang kanyang inaalalay sa ating mga kababayan. Tahimik lamang ito. Naandyan ang kanyang araw-araw na pamumudmud ng mga supply sa mga nangangailangang mga kababayan all throughout the country. Naandyan din ang kanyang pamumudmud ng supply sa mga frontliners. Naandyan ang kanyang pagbibigay ayuda doon sa mga medical practitioners natin and every day ang kanyang mga aktibidad. Walang humpay, walang tigil, walang pagod ang Vice Presidente. Walang ingay na kanyang ginagampanan, labis pa sa kanyang tungkuling nakaatang. Kaya dahilan dito ay nanggagalaiti ang Presidente. I don't know kung sa inggit or whatever, lagi siyang nababanatan ng Vice Presidente. Ngayon, speaking of banat nga pala, marami tayong mga breaking news ngayon Iniuuna ko na ito. Gawa ng marami tayong mga balita ngayong araw na ito at mabilisan na natin na ipinaarangkada itong mga frontline news natin. Mga headline news natin ngayong araw ng Sabado. Saturday Live! Isang Egyptian at dalawang mga Pilipinong miyembro ng Abu Sayyaf ang napatay sa enkwentro kanina. Actually, ito'y enkwentro Biyernes ng kagabi. Kaya lamang, ngayon lamang ito inilabas ng ating Philippine authorities. Nagkaroon ng 10 minutong labanan, bakbakan, ito'y kagabi, doon sa village ng Patikul. Alam mo, yung Patikul, hotbed dito ng mga rebelde. Patikul, ever since.
Simula pa noong panahon ni President Ferdinand Marcos, ang Patikol ay very critical area sa buong Pilipinas. Katunayan yung close insecurity ko noong araw. No, ako'y naandyan sa Bicol. At the time, major pa lamang ito, major feria. Sa buong panahon ng pananatili natin sa Bicol, sa broadcast from 64 hanggang 77, during martial law from 69 hanggang I think mga 73, ay kaalalay ko ito si Major Feria nung araw. In fact, inaanak pa nito ang aming anak na isa. I think si Wiwin, gaya sa napalapit na ito sa akin, close insecurity natin ito, provided me at that time by the Philippine Army, gawa ng ating trabaho nga sa broadcast, kagaya nito. Unfortunately lang ito ay maging colonel at isa sa mga contingent ng at the time Armed Forces of the Philippines doon sa Patikol. Tinambangan ito ng mga hudas na mga rebelde doon sa Patikol at pinagpupugutan ng ulo. I hope you remember that instance. That was I think mga 70s, late 70s. Kaya itong Patikol kanina kagabi, Biyernes ng gabi Philippine time, ay nasakot ang isang Egyptian. Ito ay eksperto daw na bomb maker, tagagawa ng bomba, at saka suicide bomber pa. Nasakot ito kasama ang dalawang mga miyembro ng Abu Sayyaf doon sa kabundukan ng Patikol. May nakapagtimbre sa ating miyembro ng Philippine Army, ng military. Sabi ni General Cirilito Sobiana, may nakapagtimbre sa kanila na may mga tao roon na mga miyembro ng Abu Sayyaf at may foreigner pa. Sa kanilang pagpunta roon, of course, kanilang pinag-ingatan ng kanilang ruta, tahimik, gawa ng alam naman ninyo yung mga pantatambang na nagaganap. Awan ng Diyos ay inabot nila ang kuta nitong mga Abu Sayyaf. Nagkaroon ng 10 minutong sagupaan, timbog, patay. Ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf, hindi pa makilala ang kanilang mga pangalan, at ang naturang Egyptian ay mata rin. Ito ay bomb maker. Nasa kote ang mga ito dun sa Patikul. Kanina lamang pinalabas ang balita na yan, ngayon lamang na araw na ito ng Sabado. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pag-uusapan natin mamaya lamang ng konti mga kapitbahay ang isang matinding paksa na nais kong talakayin sapagkat ito ay may kaugnayan una sa seguridad ng ating bansa, na may kaugnayan ito sa kaligtasan ng ating mga mangingisda, may kaugnayan ito sa legal na pagmamay-ari natin sa mga karagatan natin sa paligid ng ating bansa, at ganoon din may kaugnayan ito sa liderato ng ating bansa. Pag-uusapan natin yan mga kapitbahay sapagkat bagay na ito po ay may epekto sa buhay ng bawat mga kadugo natin saan man tayo ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito. And not only that, dahilan dito sa tila yata ay wala na sa kanyang pananaw ang kasalukuyang takbo ng bansa, maging ang pamamalakad na ikontrol ang Wuhan coronavirus ay tila hindi na kanyang abot kamay ang bagay na ito. Pagpapanatili ng kalusugan ng mga Pilipino. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Well, yan ay pag-uusapan natin mamaya. Anong oras na ba natin? Oras po natin ay 30, malabo ang aking pangalan, 38. 38 makalipas ang ganap na ika-10 ng gabi Philippine time. Broadcasting worldwide, day and
anytime. Wfgs, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Etong mga mamamayan natin riyan, yung mga pamilya natin riyan sa bansa. Kaming mga nakatanaw sa inyo riyan, kaming mga nasa labas ng bansa, wala kaming magawa. Kundi ang manalangin na lamang. Ilang pamilya. Hindi lamang ilang pamilya. Maraming pamilya. Mali itong ginamit dito na adjective nitong ating scriptwriter. Maraming mga pamilya ngayon ang hikaho sa buhay saan man dako ng bansa, especially yung mga direktong naaapektahan po ng ECQ. Ito yung exclusive economic zone. Exclusive economic zone sa mga lugar na kung saan damakmak ang mga kababayan natin. Ito po ay mga reklamo na mga kababayan natin. In fact, itong isang balita na itong tinanggap ko, dyan ito sa Metro Manila. Ito'y may kaugnayan dito sa mga ayuda na ipinamamahagi ng ating pamahalaan. Sa report na tinanggap ko na hindi ko maintindihan kung ano ang dahilan, 22.9 billion pesos ang ayuda na pinalabas ng pamahalaan several months, several weeks ago. 22.9. Ilang buwan na ang nakalipas. Itong taon na ito Abril na tayo ngayon 22.9 billion pesos ang ayuda na pinalabas ng gobyerno. Pero ayon dito sa humahawak ng pera, 3.4 billion pa lamang ang naipamamahagi out of 22 billion. 3.4. 4 na buwan na ang nakalilipas. So, yung mga kababayan natin dito ay nagre-reclam, of course, mga kababayan natin, especially yung mga naandyan sa Metro Manila, na hikahos na sila. Dahilan nga dito sa ECQ na ipinairal, ni paglabas sa kalsada, hindi nila magawa. Ang isa pang reklamo ngayon na ipinaabot, yung mga nabigyan ng pera. 1,000. I don't know kung bakit 1,000 Sinusuyod kong lahat ng mga pahayagan, malaman ko lamang kung ano ang kanilang justification ng pagkakaloob ng 1,000. Hindi ba ang iba rito dapat 5,000? So, ayon sa report na natanggap natin, yung mga tumanggap na, yung mga nakatanggap ng ayuda, 1,000, 1,400, 2,000, yung mga nakatanggap, ang kanilang pinagtataka, bakit daw pinapipirma sila ng waiver? Kumbaga, ito ay isang kasulatan na nagsasaad ng ganito. Ito yung waiver. Sabi ng waiver, pagpirma mo nito, sabi daw ng clerk, pagpirma mo nitong waiver na ito, basahin mo. Sa aking pagtanggap ng pera, ay kinikilalang nasa patana ang aking karapatan at wala na akong habol pa, wala na akong reklamo o kaya hinaing ukol dito laban sa anuman na ahensya ng gobyerno o opisyal ng pamahalaan ukol sa pamimigay ng National Capital Region Plus ayuda. Wala na siyang reklamo. Kaya kung ang tinanggap niya 1,000, kulang ng kulang doon sa dapat tanggapin, pag pinirmahan niya yung waiver, wala na siyang karekla-reklamo. Yung ngayon, ang kanilang ipinaabot sa mga opisyal ng DILG, sabi nila, ano ho ba itong mga pinapipirmahan na ito sa amin? Okay po ba ito o hindi?
Sabi ng DILG, paiimbestigahan namin yan. Sabi ni Darlene Kai ng GMA, i-report natin. Magkahiwalay na pangangalampag, iisa ang panawagan. Bigay ang ayuda! Ayuda para sa mga driver! Para sa lahat! Lumipas na ang 2-week ECQ at nasa MECQ na ang NCR Plus. Marami pa rin hindi nabibigyan ng ayuda. Sa 22.9 billion pesos na pondo, 3.4 billion pesos pa lang ang naipapamahagi sa Metro Manila ayon sa DILG. Bakit? At ang mas masaklap, may mga ni isang kusing walang natanggap mula noong isang taon. Aray. Gaya sa Barangay 765 sa San Andres Bukid, na isa sa mahigit 30 barangay sa Maynila, na hindi raw nagsumite ng listahan ng beneficiaries ng Social Amelioration Program. Wala na naman kaming makukuha ni isa. So paano naman kami? Sana magkaroon po na may dumating. Kasi pinagkakasya lang eh. Bigay ng kapatid. Kaya tindahan. Paliwanag ng barangay chairman, walang bumaba na taga DSWD sa kanilang barangay para mamigay ng SAP forms. Kung sila lumapag, makikita nila ang katayuan ng barangay. Makikita nila to, mga depressed area, meron din dyan, meron din doon. Rumekta na raw ang barangay sa DSWD at naaprubahan na rin ang ayuda. Kaso, 100 lang po sa 554 families na meron kami rito. Ang daming nagagalit sa akin dahil bakit ako wala? hindi naman daw mahirap ang lugar kaya walang ayuda para sa barangay 670 sa Ermita at 755 sa Vito Cruz. Laging sinasabi ng DSWD is middle class daw yung barangay. Sabi ko nga, mag-interview muna sa mga tao rito para malaman nila. Meron din namang nabibigyan pero kulang. Reklamo yan ng isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Actually po, nalungkot po ako kasi po, since tatlo po kami sa family po namin, ang in-expect ko po 3,000 din. Kasi yun po yung pangako po sa amin. Hindi pa po kasi na-perfecto yun pong listahan ng mga dapat tumanggap. Isa pang inirereklamo, bakit pinapapirma ng waiver ang mga beneficiary kapalit ng 1,000 pisong ayuda? Pangamba tuloy ng ilan, baka hindi na makuha ng kanilang mga kaanak ang natitirang 3,000 piso. Nung nakita ko po yung waiver, natawa lang po ako kasi hindi naman na po nila kailangan gawin yon. Tito po ng mga waiver na ito ay isa lang po itong supporting document para po dun sa liquidation ng perang ipinamamahagi ayon po sa Government Accounting Manual. Hindi pa tapos yung ating investigasyon. As I said, ang hinihingi namin from San Jose del Monte is the legal basis for requiring a waiver. Pagtiyak ni Pangulong Duterte kagabi, do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything, not nothing. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Thank you, Darlene. Pag-uusapan natin yung sinabi niya ni Presidente mamaya. Ha? Pag-uusapan natin yan. Gawa ng tinugay-gayang kong maigi yung kanyang anong tawag niyan, cabinet meeting on air. At marami akong napapansin doon na ikangay kung hindi mo alam ang tunay na pangyayari, hahanga ka. Oh, mga valedictorian ang kanyang mga kabinet eh. Hahanga ka talaga kung hindi mo alam ang tunay na mga kaganapan. Oh, by the way, dahilan dito sa mismanaged na pamamalakad ng Wuhan coronavirus, yung ating mga negosyante nagrereklamo, mga kapitbahay. 180 billion pesos na ang nawawala sa loob lamang ng 2 linggong itong nagdaan. Last week and then this current week until today, Saturday. 180 billion pesos na. Ano ito? Okay. Ano ito? Walang, no audio of replay report on YouTube? Ha? Paano mo nalaman? Tingnan mo doon. Baka yung audio roon naka-off. Okay. Well, anyway, 180 billion nawala sa ekonomiya ng bansa the last 2 weeks lamang.
Pero may magandang balita tayo. Ito ay labas ang gobyerno dito. Ito ay kawang gawa ng mga mamamayan natin. Pakinggan ninyo ito mga kapitbahay. Wala man akong nakikitang feedback. I don't know kung ano ang palakad na naman ng Facebook ngayon. Wala ni isang feedback akong nakikita. Sandamakmak ang numbers na nakikita ko. Ala akong makitang feedback ng isa. Now, ito po'y pakinggan ninyo mga kapitbahay. Sabagat ito ay isang ingenuity. Isang magandang hakbang na kailangang gayahin po ninyo. Sinimulan ito ni Anna Patricia Nunes. Anna Patricia Nunes ang nagpasimula nito. Ang tawag niya ay Community Pantry. Hindi panty. Community Pantry. Ano ito? Parang barter trade eh. Parang barter ito. Sinimulan ito ni Anna Patricia Nunes sa Maginhawa Street sa Quezon City. Nito lamang nakalipas na ilang araw. Monday, I think, or Tuesday ng kanyang sinimulan. Ang kanyang ginawa, yung mga nanawagan siya sa mga kapitbahay na kung meron silang mga extra roon na hindi nila kailangan, anything, pagkain, damit, walang pera, pagkain, damit, etc., etc., etc. Kung hindi nila kailangan, ilatag lamang nila doon sa ginawang community pantry ni Anna Patricia Nunes sa harap ng kanyang bahay o sa loob ng kanyang garahe. Ilagay lang doon kung may mga extra kayo. Ito ay para doon sa mga wala o nangangailangan. Pero bago ka kumuha, maglagay ka naman ng share mo kung ano. So ito ngayon ay laganap na laganap. Nagsimula lamang ito doon sa Maginhawa Street sa Quezon City. Sinimula ni Anna Patricia Nunes. Ito ay kumalat na. Ang kanyang konsepto rito ay magbigay ayon sa iyong kakayahan, kumuha ng libre batay sa iyong pangangailangan. You see? Maganda. Maglagay o magbigay ayon sa iyong kakayahan at kumuha ng libre batay sa iyong pangangailangan. Mga goods ito eh. Ngayon ay lumaganap niya doon sa Pinyahan sa Quezon City. Meron na rin nagbukas doon na isang pamilya sa Matimyas sa Sampaloc, Manila. Isang pamilya rin at community nagkaisa, naglagay ng pwesto, naglagay doon ng mga sobra nila sa pangangailangan at dinudumog ito ng mga tao na ngayon na may dala rin at gusto nilang kumuha rin ng wala sa kanila. Ito'y hindi lamang doon sa Metro Manila. Sa Pinyahan sa Quezon City, sa Matimyas, Sampaloc, sa Pinabal, meron. At higit sa lahat, lumabas na ito ng Metro Manila. Nandoon na ito ngayon sa Los Baños sa Laguna. Ganyang kabilis ang magandang kawang gawa. Community Pantry. Magbigay ayon sa inyong kakayahan at kumuha ng libre batay sa inyong pangangailangan. One, Saturday Live. Maganda. Yan ang makatao makabayang gawain. Huwag tayong magyabang. Pinakinggan ko si Dutch, mga valedictorian ang kanyang miyembro ng kabinete. Kaya huwag kayong basta pupuna sa kanyang administrasyon. Naalala ko tuloy yung kanyang very close friend. Naalala ninyo si Sandra Cam? Ito yung mga nagbunyag ng mga kaaliwaswasan sa Hueteng, kaaliwaswasan sa Sugal, mga graft ng corruption ng mga government officials. Ito ay malapit na kaibigan ni President Rodrigo Duterte. Kahapon, ang Department of Justice ay in-indict. Binasahan na ng demanda si Sandra Cam, ang kanyang anak, sa Masbate. Sandra Cam at ang kanyang anak sa pagkakapatay sa isang vice-alkalde ng Masbate. Tiga Masbate kasi itong mga Cam. Dugong Chinese. Ngayon, itong kanyang anak na si Marco Martin at 5 iba pa
pinangungunahan ni Sandra Cam ay binasahan na ito ng demanda. Ayon sa brief statement, Office of the Prosecutor General pinangalanan ng mga respondent sa kaso sa Batuan Acting Mayor Nelson Cambaya, Jonel Gomez, Bradford Solis, Juanito de Luna at Rigor de la Cruz. So yan ang isang magandang balita. Bagaman napakabagal gumulong ang hustisya, matagal na itong kaso na ito nakalimutan ko na nga ito 2019, there you are, 2019, nang tambangan itong armadong mga lalaki yung vice alkalde ng Masbate sa Ermita, I think, kung ako'y hindi nagkakamali, Ermita, Maynila, nang ito ay tambangan at mapatay. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. And then, yung mga kababayan ko dyan sa Camarines Sur, pinakikinggan ko kasi itong aking kaibigan, si Hill Basmayor ng, ano bang stasyon ni Hill? Pinakikinggan ko siya sa kanyang mga broadcasts. Gawa ng sa Naga City. Gawa ng fresco rin ng mga balitang tangay nito ngayon, dyan sa Camarines Sur, ako po'y pinaabot ko ang balitang ito sa mga kababayan ko riyan. Isang doktor na nagtatrabaho sa health center dyan sa Kamaligan, sa Camarines Sur, ang nasa kote ng Wuhan coronavirus at sinawimpalad na mamatay. Ito po ay doktora. Very active ito dyan sa Camarines Sur sa mga pagbabakuna. Nasa frontline lagi ito kahit na hating gabi pag ito'y kinatok ng bahay o galing probinsya ng Bicol, babangon ito at aalalay sa kanyang mga kababayan. Unfortunately, kanina, araw po ng Sabado, ay binawian ng buhay si Dr. Vicky Renolayan. Very familiar last name pa itong apelyido, Dr. Vicky Renolayan. Ito'y nasa kote ng Wuhan, medyo may katagalan na March na ito'y nasa kote at pinagsikapan sana i-revive, kaya lamang ito po ay sinawimpalad na mamatay. Diyan lamang sa Camarines Sur, ang mga kaso ng Wuhan coronavirus diyan ay 1,749. Yan ay as of kailan ko Biyernes, kahapon, Abril 16. Meron silang mga aktibong kaso ngayon na 297 at ang probinsya ng Camarines Sur ay nakapagtala ng pangkalahatang bilang na 1,366 na mga nakarecover dito sa sakit out of 1,749 cases. Maganda. Ang yumao rito ay 87 kasama na si Dr. Vicky Renolayan. Ay kiramay ho kami sa lahat ng mga kamag-anak at mga kaamistades nitong si Dr. Renolayan. Ano ha? Puso ko sa bayan ko. Namimiss ko talaga itong mga kababayan ko at mga kapuso ko Sandamakmak ang bilang natin. Thank you very much kung kayo po ay nagsishare ng ating palatuntunan sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan sa Facebook. Salamat po sa kanila. Pag ganitong wala akong nakakitang feedback, parang malungkot ang aking damdamin kasi hindi ko alam kung sino yung mga naandyan lalo pat pinag-iisipan ko sa 27 ng Abril, April 27, ay eksaktong 57 taon na tayong tuloy-tuloy na nagbo-broadcast sa radyo, naglilingkod sa mga kadugo nating mga Pilipino from Bicolandia to Manila to the Philippines and then to the United States. Worldwide para sa mga kababayan natin, pinaglilingkuran natin ito ng tao sa ating puso for the last 57 years. Ngayon, sa Martes, ika-27 ng Abril, balak ko sana na mag-broadcast para makahuntahan ko kayo 3 hours.
babalikan ko sana yung mga nakalipas sa aking broadcasts. Yung unang-unang programa ko riyan sa Bicol, Cutie Pie. Dito ko lang ibubroadcast yan sa Facebook sapagkat may mga music tayong patutugtugin. Kaakibat ng ating 57 years of broadcast. Kaya lamang kung wala akong nakikitang feedback ng mga kababayan ko, para ako rito tanga-tanga. Gusto ko sana marinig yung mga boses. Yung kunyari, yung mga kasama ko dati. Ang aking mentor si Sal Fortuno, kung nakikinig siya ngayon. Padalhan niya ako ng JPEG na voice clip. I-air natin dito. Si Sal Urbon, kung nandiyan pa siya. Padalhan ako ng JPEG video, audio clip. Pagbunta ko sa Maynila, si Sammy Gabot, nanonood ngayon sa akin. Kumpare namin, Sammy Gabot. Padala ka ng voice clip, i-playback natin dito. Kaya si Rolly Gonzalo ng WIC. Kaya si Benji Alejandro, kasama na sa Channel 5. Mga kasama ko nung araw. Si Salbaisa, hindi ko nakasama pero kaibigan nating matalik. Sino pa ba? Marami akong mga kasama nung araw sa Manila, sa Naga. Yun sana gusto ko ako magpapadala ng mga voice clip, ipi-playback natin dito. Bala ko sana magkaroon ng special one-day program para sa 57th anniversary natin sa Martes, 27 ng Abril. Pero kung ganitong walang feedback akong nakakita, wala Bahala ko sanang ikangay makapaghuntahan sa mga kababayan natin may bago na naman pakulo itong itong Facebook, wala akong makitang pangalan mantakay mo kung naandyan kayo't kahuntahan natin. At yung mga nakinig sa akin nung araw sa Naga, sa Manila, padala ng voice clip sa atin, pi-playback natin, di ba? Maganda sana kung ganun Pagkatapos gagawin natin yung ginawa natin nung araw sa Cutie Pie, sa DCGE. Pagkatapos yung yung aking pakulo. Alala ninyo yan. Ay yung mga tiga Bicol. Pakulo. Number 1 na radio show sa buong Bicolandia. Ano yun? Ay yung mga questions and answers na ikang ay matatawa kayo sa sagot. Bakit? Kunyari, ano ang kahulugan ng pag ikaw ay lumakad ng matulin, matinik man ay malalim? Ang pakulo natin dyan, iba ang sagot And then, yung 12-12 natin ng araw sa television dyan sa Naga. And then, yung Salvo Vida sa DZXL Manila. And then, yung Mano-Mano sa DZXL Manila. And then, Magandang Pilipinas sa NJR AM dito sa New York. Di ba? Magandang Pilipinas dito sa Amerika. Sana may on the air natin ang kaso wala tayong makitang pangalan ikaw nga email mag-message kayo sa akin kung okay lang tayo niyang programang yan at magkahuntahan tayo sa Abril 27. Abril 27. Alas 10 ng gabi. Para ikaw nga alas 9 na pala. Alas 9 ng gabi para nagkakahuntahan tayo. Di ba? Maganda? Yan ay balak natin. Ang kaso, hindi ko kayo nakakita Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Eto, isa na naman itong reklamo na ipinaabot sa atin dito. May kaugnayan dito sa issue na pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kapitbahay. Eto yung mga mangingisda doon sa Zambales. Nananawagan itong mga mangingisda natin dyan sa Zambales sa pamahalaan na kung maaari ay manindigan ng presidente
sa issue ng mga pangangamkam ng mga mangingisdang Chino, ng mga militia diyan sa West Philippine Sea, sabagat sila'y nagugutom na. Mga mangingisda ng Zambales. Ayon sa kanila, araw-araw 20 hanggang 30 hanggang 100 na mga barko na mga inchik ang laging nakadaong anchored, hindi kumikilos, nakabantay sa loob ng 111 kilometers na distansya sa San Antonio Town diyan sa Zambales, probinsya ng Zambales. Simula daw ito noong nakalipas pang taon, lalong dumami nang umabot ang Enero ngayong taon, at hanggang ngayon permanenteng nakadaong, naka-anchor sa distansyang 100 kilometers from San Antonio Town, Zambales, ang may 20 hanggang 100 mga barko. Dahilan dito yung mga mangingisda ng Zambales, ayon ito kay Jeffrey Melchor, na isa sa mga mangingisda roon na nagrereklamo. Ayon sa kanila, wala na silang mga mahuling mga isda, hindi sila makapagpalaot gawa ng takot na sila'y salubungin ng mga barko na ito, kasama na ang mga militias ng komunistang China. Ito pong commander ng ating Philippine Coast Guard, Nathaniel Games, na nakadestino dyan sa San Antonio sa Zambales. Sabi nila, hindi nila mapaalis yung mga barko na itong pangisda ng China, sabagat ito naman ay hindi gumagalaw, at ito naman kung gumalaw man, hindi na bumabalik. Taliwa sa sinasabi nitong mga mangingisda dyan sa San Antonio Town sa Zambales. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan, medyo naman pakinggan ang kanilang mga hinaing. Especially na ngayon na dapat ay mangingisda sila ng mga squid. Mga squid. Ha? Ano ba yung Tagalog nitong squid? Yung mga squid na ngayong panahon ay sandamakmak dapat ang kanilang mga naaani. Ngayon, zero. Wala. Bakit? Hindi sila makapagpalaot sabagat takot sila na salubungin ng mga militian Chino na naka-angkor may 100 kilometro ang layo buhat sa kanilang pampang. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Nais ko lamang ipaabot sa ng mga kapitbahay. Alam mo, nababanggit natin itong kalagayan sa bansa. Unang-una, itong mismanage nating mga pamamalakad sa kalusugan ng bansa. Nakapangangamba po mga kapitbahay na tila hindi makontrol if you are averaging 10,000 a day new cases. Palagay ko kahit na kindergarten malalaman nila walang epekto ang ginagawa. Bakit walang epekto? Imagine at this time, ngayon ang aktibo sa Pilipinas 203,710 active cases. Simula ng masapol ng Wuhan coronavirus ang bansa, umabot na ngayon as of 5 o'clock today, Saturday, Abril 17, 926,052 ang kaso. Ayoko nang banggitin kung ilang libo ang namatay. Ha? Ewan ko kung ilang libo ang mga nangamatay na. Ayoko nang banggitin. Napakinggan ninyo ang mga figures na yan sa radyo, sa television. Baka sabihin ninyo, gawa-gawa natin ito. Pakinggan ninyo itong report ni Lay Alves ng GMA para mas maliwanagan tayo.
Nasa mahigit 10,000 ang nadadagdag na mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa Pilipinas sa nakalipas na 2 linggo. Kaya ayon sa Octa Research, siguradong bago magtapos ang Abril, aabot na sa 1 milyon ang total cases. Yung 1 million, abot na natin sometime before end of April. I mean, no matter what happens, mukhang mukhang almost sure na yung trajectory natin will hit 1 million cases. Sa pagsusuri ng GMA News Research, kung magpapatuloy ang mahigit 10,000 average daily new cases, aabot na tayo sa 1 million sa April 25. Sa mahigit 900,000 cases ngayon, halos kalahati o 48% na itala simula lang nitong Enero. Nakita ang pagsipa simula Marso kung kailan unang nireport ang detection ng bagong COVID variants. 36% kasi nga ng total cases na itala mula March 1 to April 15. Sa press briefing nitong Miyerkules, sinabi ng Department of Health na wala pa silang nakikitang pagbaba sa bilang ng mga bagong kaso. Ang epekto raw ng ECQ, maaring makita raw 1 o 2 linggo pa. Pero hindi lang ang pagpapabagal ng pagkalat ng COVID ang layunin ng ECQ ayon sa DOH. Ginamit ng gobyerno ang panahon para mapalakas pa ang COVID-19 response. Nasa halos 4,500 beds para sa COVID patients ang dinagdag sa iba't ibang ospital sa NCR+. Naglagay ng extension tents sa mga ospital at may binuksan ding modular hospitals. Muli ring binuksan ang malalaking temporary treatment and monitoring facilities o TTMFs at may mga bago pang bubuksan sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Isinasaayos din ang referral networks para matulungan ang mga pasyente sa paghahanap ng ospital o health facility. Nag-deploy ng karagdagang health workers sa Metro Manila mula sa ibang rehiyon, sabay pagtitiyak na mabibigay sa oras ang sweldo at benepisyo ng mga healthcare workers. Ayon sa DOH, makakatulong ang mga mamamayan na mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa public health standards at quarantine protocols at pagpapabakuna kung kasama na sa kasalukuyang priority groups. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Lay. Thank you very much. Tingnan ninyo yan, ha? Ako'y dito lamang sa nakuha kong report. 3 milyong mga doses ng bakuna ayon dito sa report na natanggap natin, ha? 3 milyong doses ng bakuna nakaimbak sa gobyerno. At ayon sa kanila, milyon pa ang darating. Pakinggan natin si Joseph Morong, makakapitbahay. Ito'y galing din ito sa GMA. Pakinggan natin sapagat ito ay report kung bakit umaabot ang ganoong kadaming mga nasa sakote ng Wuhan coronavirus, yung bakuna naman, 3 milyon daw nakaimbak. Pakinggan natin. I hope I am wrong. Sa pinakahuling datos ng National Task Force on COVID Response, may hawak ang gobyerno ngayon ng lampas 3 milyong doses ng mga bakuna. Ayon kay National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., 2.5 million doses niyan galing sa Sinovac ng China at meron tayong 525,600 doses galing naman sa AstraZeneca. 1.2 milyon na Pilipino na ang nababakunahan sa vaccine rollout ng pamahalaan. Sa Abril, may naasahang 1.5 million doses ulit ng Sinovac at 500,000 doses mula sa Gamaleya Institute sa Russia. Sa Mayo, may 2 milyon doses ng Sinovac, 2 milyon doses ng Russian vaccines at 194,000 doses ng Moderna ng Amerika. Sa June, 4.5 million doses ng Sinovac vaccines, 4 million na Russian vaccines, 1 milyong Novavax vaccines at 1 milyong AstraZeneca vaccines ang inaasahan dumating sa Pilipinas. Sa July, may iba pang bakuna mula sa mga kumpanyang Johnson & Johnson at iba pa ang madadagdag. Sa kabuuan, target ng pamahalaan na makabuo na lampas 140 million doses ng bakuna para magka-herd immunity sa bansa. Inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sa Talk to the People address inaasahang sasabihin ng Pangulo ang napag-usapan naman ng Pangulo at ni Russian President Vladimir Putin tungkol sa bakuna galing Russia. Pero walang nabanggit ang Pangulo kagabi. Joseph Morong, nakatutok 24. Kagabi, yan ang isang araw na siya ay lumabas sa television, kanyang cabinet meeting, kangay isang damakmak na mga pahayag ang kanyang ginawa. Kayo na po ang bahala, mga kabitbahay, na magtimbang-timbang kung paniniwalaan o hindi ang kanyang mga pahayag. Sabi niya sa kanyang pagharap sa kabinete, hindi kagabi, the other night, ayon sa kanya,
tumatrabaho sila ng tunay. 10,000, 11,000 new cases every day. Tumatrabaho silang tunay. Wala silang pagkukulang sa kanilang serbisyo sa mga kababayan. Alam namin ang aming ginagawa, kaya kayo ay wala kayong karapatan na magdadada laban sa pamahalaan. President Rodrigo Duterte. I'd like to just disabuse the mind of na nagkulang tayo. Wala na kayong tinignan kung hindi yung kagawa ninyo. Hindi tayo nagkulang. Right after the WHO advisory, the following day, day after, basta within 48 hours, we already had the task force. Yung task force ngayon. Itong vaccine na ito ang pinag-usapan natin ganito. Pakinggan ninyo, Wala sana ito kung merong vaccine available. Wala. Hanggang ngayon, the word unavailable is nandyan. Unavailable because there are not, there's no sufficient supply. 3 million doses. Inoculate the word. Nakaimbak. Matagal pa to. Sabihin ko sa iyo, marami pang mamamatay dito. Hindi ko lang maturo kung sino. Maybe to our sadness, the stocks that are coming in are barely enough to inoculate the health workers. And sila man talaga ang priority. Now, when will we have that stock sufficient to vaccinate the people? I really do not know. Nobody knows. Nobody knows. Marami pang mamamatay, sabi ni President Rodrigo Duterte. Napakinggan ninyo yung report ni Joseph Moron, 3 million doses. Nakaimbak ang gobyerno. Milyon pa ang darating. Kontrary yata doon sa kapapakinig lamang natin na sabi ni President Rodrigo Duterte. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsasabi ng totoo? And then sinabi pa ng Pangulo, alam nila ang kanilang mga ginagawa. Marami lang dyan ang mga nag-iingay, nais na magpapapansin, nais na pumorma, nais na lumutang ang pangalan. We are not really at a total loss of what to do. We know what to do. Ang marami lang dito is maraming maingay because maraming hindi magpamarunong. Maraming marunong. And maybe everybody wants to be heard. Problem is, there is no time to hear everyone. We do not have that luxury of time. Do not be afraid. Government is working. Government is busy doing everything, not nothing. Yung mga harap na sa panel yan, tingnan nyo, bright. Puro bright yan. Puro valedictorian. We choose the right people to run this government. Huwag na niya akong isali. Medyo na ako, pangdagdag na lang ako. Nakita ba ninyo yung mga sinasabi niya doon ng mga valedictorian? Mga nandoon, si Bongo. Si Duque. Nandoon. Kaya, yung mga nakaharap niya mga valedictorian, kung sa kanya yung mga valedictorian na itong mga ito, kaya nagkakawindang-windang ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino sabagat maling mga valedictorian ang kanyang nakalap. Bongo, nandoon sa kanyang tabi. Katabing-katabi pa man din. Ito, mga valedictorian ito. Matagal na po natin sinasabi, mga kapitbahay, na itong 10,000 average
victims of Wuhan coronavirus a day. Sabi nga ng doktor kanina, bago magtapos ang buwan na ito ng Abril, 1 milyon na ng mga Pilipino ang may sakit ng Wuhan coronavirus. Bakit nagkakaganon mga kapitbahay? Mga henyo Mga valedictorian to mga nakatabi sa akin, bakit nagkakaganon? Baka naman kasi yung kanilang mga credentials sa papel lamang. O kagaya kay Duque. Kung titingnan ninyo ang credentials ni Duque, ito'y sinipat ko ng sandamakmak sa mga internet natin Ang majority ng trabaho ni Duque, administrative, pang-opisina. Ang pandemya ay virus. Sabi niya nga, virus Ang pandemya na ito na Wuhan Corona ay virus. Ang kailangang mamuno rito sa anumang mga task force na ito dapat ay mga virologists, mga scientists, mga doktor na merong espesyalidad sa mga mikrobyo at mga viruses. Hindi mga retiradong general ang kailangan natin riyan. Hindi po mga aktibong mga miyembro ng military forces ang kailangan natin dyan. Ang kailangan natin yung mga tutuhanan na mga nasa medical field, mga kapitbahay. Mga tutuhanan na mga doktor na nagdalubhasa sa larangan ng medisina. One, Saturday Live. Nakakalungkot Itong mga quarantine alam mo ang problema natin, ito'y pinagmamasdan ko lamang. Kung anong ginagawa sa ibang bansa, yun din ang ginagawa dyan sa atin. Nasilip ni Duque na may quarantine sa Italy, nag-quarantine na rin siya. Nasilip niya na merong ECQ sa Brazil, nag-ECQ rin siya. Tingnan po ninyo, iba-iba ho ang klasifikasyon, iba-iba ang naturalesa ng mga tao sa bawat bansa. Brazil, Italy for example, o kaya America for example, nagkaroon dito ng ECQ, kunyari. Pwedeng gawin ng Amerika sabagat may kakayahan ng mga mamamayan na mabuhay ng tama sa kanilang pangangailangan sa araw-araw kahit hindi sila umalis ng bahay. Sa Pilipinas, marami ho ang mga paborito ng mga politiko. Yung mga walang aral, walang pinag-aralan, yung mga naghihikaho sa mga probinsya, yung mga nagtatrabaho sa mga sakahan, ito ang mga paborito ng mga politiko na ayaw nilang umasenso sabagat mawawalan sila ng mga boto. Kaya sa panahon ng pandemya, nakagaya nito, sila ang numero unong biktima sabagat hand to mouth, buhat sa kamay hanggang sa bibig lamang ang kanilang pang-araw-araw na nakukuha buhat sa kanilang pinagkakabuhayan. Paborito ito ng mga politiko Ayaw nilang umasenso itong mga ito sabagat mawawalan sila ng mga boto. Bakit ko sinabi yan? Sabagat pag panahon ng politika, like next year, mamimigay na naman sila ng 2 latang sardinas, 2 kilong bigas. Ano tuloy yung mga biro-biro sa social media? Akala ko ba 3,000 ang tatanggapin ko? Yung pala'y 3,000 sardinas. Yan ang mga biro-biro sa social media. Pare ko, nakatanggap ka na ba ng 3,000 o 5,000? Pare ko, akala ko nga 3,000 3,000 pala ang pinamimigay Yun ang nangyayari ngayon. Paborito kasi ng mga politiko itong mga mahihirap. Kaya sa panahon na ito ng mga kontrolado ang kilos ng mga mamamayan,
etong mga ito ang numero unong mga naaapektuhan. Now, hindi lamang dito sa pandemya, mga kapitbahay, tayo windang-windang. Hindi lamang sa pandemya. May narinig ba kayong sinabi ng presidente sa kanyang talumpati, sa kanyang kabinete na binubuo ng mga valedictorians? Nakarinig ba kayo ng issue na may kaugnayan dito sa West Philippine Sea, mga kapitbahay? Naghihikahos na ang mga mangingisda natin. Mga mangingisda natin sa Zambales, mga mangingisda natin sa Ilocandia, mga mangingisda natin sa Cagayan, mga mangingisda natin na ang kanilang pinagkakakitaan ay ang West Philippine Sea. May narinig ba kayo na tinig galing sa presidente na may kaugnayan dito sa lumalalang kalagayan ng West Philippine Sea? Ano ang sabi ng retiradong Associate Justice Antonio Carpio natin? Sabi niya, pinababayaan ng presidente, may takot ang presidente na kalabitin si Xi Jinping. Bakit? Ako, hindi ko alam. Hindi ko sinabing baka merong mga sikretong deals. Wala akong sinasabing ganyan. Pero may iwasan ba natin na ang taong bayan ay magbulungan tungkol sa mga bagay na yan? Ang China patuloy pong nagpapadala ng hindi lamang mga milisya na ngayon, kapitbahay. Hindi na mga milisya ang pinadadala ng China diyan sa West Philippine Sea, kundi mga military ships na. Ayaw nilang paniwalaan yung sinabi ng ABS-CBN na hinabol ang media men ng ABS-CBN ng mga gunboats ng PLA, People's Liberation Army Navy, doon sa West Philippine Sea, sa loob 90 nautical miles from the nearest shore ng Palawan, sa loob mismo ng karagatan ng Pilipinas. We want to defend, we can defend. We have the Mutual Defense Treaty. We will send our Navy ship or Coast Guard, and if they are attacked, we can invoke the treaty. And China knows this. That's why China has never attacked the PRP Sierra Madre that is beached in a Union Shoal, because we carry that as an active vessel in a roster of public vessels of our Navy. Because China knows the consequence. If it attacks Sierra Madre, then the U.S. will have a legal excuse to intervene in the dispute, and that's the last thing that China wants. China doesn't want the U.S. to intervene. So we must take advantage of that. But President Duterte said, I will not allow patrols. So there is no occasion for us to invoke the treaty because we cannot patrol the area. And China knows this, so China is now establishing their presence now because they know that there will be no opportunity for us to invoke the treaty because President Duterte has prohibited patrols with the patrols in that area. The window of opportunity for China to establish its presence in the West Philippine Sea is up to the end of the term of President Duterte, because Chinese know that President Duterte will not send the Navy ship or the Coast Guard there to trigger the operation of the Mutual Defense Treaty, because for the Defense Treaty to operate, there must be an armed attack on a Philippine public vessel, and he will not allow our public vessel to patrol. So there is no opportunity. If China will build today on Scarborough Shoal, President Duterte will not send our Navy or Coast Guard, and there's no opportunity for us to invoke the treaty. Yan ang maliwanag na pahayag po ng ating retiradong Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yan ang tunay na valedictorian. Hindi bogus na valedictorian. Nag-aral sa kalagayan. Ewan ko kung bakit pinagdidiinan kasi, alam mo, pag sinasabi ng bayan ang tungkol dito sa West Philippine Sea, tamil-mil si President Duterte. Ayaw niyang kumilos, ayaw niyang magsalita, ayaw niyang masaktan si Xi Jinping.
Alam niya na kapag ang Pilipinas ay kinumprunta ng China, meron tayong defense treaty. Alam yan ng mga nakakaalam, ng mga tunay na mga valedictorian. Alam din yan ni President Duterte, kaya hindi siya umimik. Ngayon, wag nating antayin ang eleksyon. Sabagat natatandaan ninyo yung sabi ni President Duterte, hindi siya pababayaan ng China. Ang machinery na ginagamit sa eleksyon, may kontrol ang China, kagaya ng ginawa rito sa Amerika. Hindi lamang makinarya ng eleksyon ang kontrol ng China, ang propaganda, kontrolado ng China. Alam ba ninyo na ang China ngayon ay hindi lamang media na nasa sa loob ng China ang kanilang kinokontrol, kundi maging labas ng China. Dito sa Amerika, talamak ho ang mga media rito na kontrolado ng China. Sabagat, hindi ko sinasabing may involved na pera rito. Yung mga media man natin dyan sa Pilipinas, hindi ba ninyo naalala? Inimbitahan ng China ang mga media men sa Pilipinas para dumalo sa isang konferensya sa Beijing, sponsored by China. Libre ang mga pamasahe nitong mga media men na ito. For several times, inimbitahan ng China sa kanyang international conference na mga media. Libre, binayaran ng China. Liban pa yan dito sa mga troll, mga black trolls, na kontrolado rin ng komunistang China. Kaya wag ninyong antayin at wag kayong umasa mga kapitbahay ng malinis na eleksyon sa 2022. Gawa ng maliwanag mismo sa labi ni President Rodrigo Duterte, hindi siya pababayaan ng China na maalis sa pwesto. Dalawa kasi yan Dalawa ang bentaha riyan. Ayaw ng China na maalis sa pwesto si President Duterte, sabagat ito lamang ang kanilang pag-asa na kanilang total na makubkob ang West Philippine Sea bago matapos pa ang taon na ito. Kaya kung ang mga nakikita niyo ay nandoon sa Julian Felipe, 200 mga barko, ang bantayan ninyo ay ang Scarborough Shoal. Sabagat diyan ang target ng komunistang China, ang Scarborough Shoal. At kayong mga miyembro naman ng Philippine Navy, wag ho kayong magpapatrolya doon sa tahimik na karagatan. Doon kayo magpatrolya sa kung saan kayo ay kinakailangan. West Philippine Sea. Wag kayong magpatrolya sa tahimik. And Saturday Live. Nagpapatrolya kayo doon sa mga hindi kayo kinakailangan lugar Doon sa kailangan kayo hindi kayo nagpapatrolya. Kayo mga taong bayan, kayo pong mga kadugo ko, kayo ang dapat umakto. Tahimik ang presidente, umakto kayo. Huwag ninyong antayin ang eleksyon na wala kayong kasiguruhang manalo. Kung legal na pamamaraan, panalo. Pero kung hindi legal, talo. Maliwanag. Yes, because he is the chief architect of foreign policy. We cannot file a case before an arbitral tribunal without his consent, without his approval. Everything hinges on him. And he is the one blocking anything that could defend the West Philippine Sea because he wants to appease China. He is in love with President Xi Jinping. Vietnam, Malaysia, they are very strong in defending their exclusive economic zone. They face off the Chinese in the high seas, but their economic relations continue. We are afraid to even talk. The president is silent, completely silent, radio silence, because he says, I don't want to go to war. I want loans and investments from China. I don't want to go to war. Yun lamang. Kasi sa edad na rin ng presidente, mga kapitbahay, kumbaga ito wala nang pumapasok sa ulo niya
Nakagisnan niya na yung gera. Kaya yun lang ang kanyang alam na solusyon sa problema ng West Philippine Sea. Gera. Wala na yung sinasabi nating mga makabagong henerasyon, think outside the box. Lumabas tayo sa kahon. Marami ang impormasyon na makakalap natin sa labas ng kahon. Hindi lamang gera. Kaya yung inisyatibo sapagkat binaliwala ni Presidente Duterte yung desisyon ng International Court. Ang inisyatibo nandirito sa Amerika. Ang inisyatibo ay nandirito sa Amerika. Kailangan na lamang sakyan ng Pilipinas. Kayong mga militar dyan na pinasasahod kayo ng malaki. May bonus pa kayo ng bilyon nung nakalipas na Disyembre. Galing yan sa kaban ng bayan. Isipin ninyo, Amerika, silver platter, pinagkakaloob na sa Pilipinas. Ayaw pang umimik ni President Duterte. Ano ang ibig sabihin natin dito? Well, meron nga tayo nitong agreement, Mutual Defense Treaty Agreement. Pag sinalakay ang Pilipinas, naandyan nakaalalay ang Amerika. Pag involve ang Amerika sa gera, kailangan obligado ang Pilipinas na tumulong sa Amerika. Mutual defense. Nandirito ang Amerika. Kahit ayaw ibinasura ni Duterte ang arbitral decision, nandirito ang Amerika, ipinagduduldulan ito. Bakit? Sa pamamagitan ng paghahayag ng nasa international water kami Kaya free travel kami rito Pero ang talagang purpose niyaan, i-defensa ang West Philippine Sea laban sa China at directly and indirectly tinutulungan ng Pilipinas. Bakit matindi ang pagnanasa ng Amerika? Gawa ng ayaw nilang kubkubin ng China ang West Philippine Sea. Sapagat naandyan ang ikinabubuhay ng marami sa mga allies ng Amerika, hindi lamang sa daigdig, but most particularly yung mga allies nito dyan sa Pasifiko. Naandyan ang India, naandyan ang Malaysia, naandyan ang Singapore, naandyan ang Japan, naandyan ang Borneo, naandyan ang Thailand. Mga kaalyado, Japan, Taiwan, Australia, naandyan. Ang trade nito ay mapaparalisa kung kontrolado ng China. Hindi papayagan ng Amerika at all costs, hindi papayagan ng Amerika na dawdawan ng China at kunin ng China ang West Philippine Sea. Wala! Hindi magkakaroon ng tsansa. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Alam ng Amerika kung sino si Xi Jinping. Baka hindi ho alam ni Mr. Duterte si Xi Jinping. Baka ang akala lamang nito superpower, Etong si Xi Jinping po sumusunod ito sa Leninist Maoist doktrina. At higit sa lahat ay advance ang kaisipan nito kaysa sa mga sumunod kay Mao Zedong na leader ng China. Gusto niyang maging siya ang mas kilala sa China kaysa sa kay Mao Zedong. Marami po ang mga ginagawa ngayon ni Xi Jinping na consolidation of power para sa kanyang kamay. Full-blown control ng operasyon ng gobyerno, ng militar, ng ekonomiya ng China. Yaan si Xi Jinping, kapitbahay. No one in the world today, anywhere in any other country, is more powerful than President Xi Jinping. Alalay niya yan.
chairman for life. I call him chairman of everything, chairman of everywhere, chairman of everyone. China's President Xi Jinping sees himself as a man of destiny. He commands a country on the cusp of becoming the biggest economy the world has ever seen, and he's building an army to defend it. If you were to sum him up, what words come to mind? Messianic, ruthless. I think he's really very focused on control, right? He's very focused on control over the party, control over the country. We are turning more towards authoritarianism under Xi Jinping. He has centralized the power around him. To make China great again, Xi Jinping is upending the global balance of power. If any armed conflict breaks out between China and the United States, it will be catastrophe for mankind. It may become an Armageddon for humankind. Xi Jinping is a name that's become familiar to us all. This son of the Communist Revolution who rules his country by force. He dreams of reviving China's lost glory and overcoming a history of humiliation. The United States has named China its biggest strategic threat, and Australia is caught in the crosshairs. Tonight, Four Corners asks, who is Xi Jinping? What drives him? And what does his rise mean for the world? Alam ninyo, hindi masama ang mag-leader ka sa isang bansa na titingalain ka na ikaw ay napakagaling na leader. Hindi masama yan kung wala kang nasasagasaang iba. Naalala ko dito yung isang naging kaibigan kong manager nung araw sa bansa. Manager ng isang broadcast station. Naalala ko nung araw, sinabi niya, alam mo, in the process kasi, ay may naliligis. Bicolano yun alam mo, wag kang magagalit kung nasasagasaan ka. Kasi ako, station manager ako. In my process, may naliligis. Sa madalit sabi, wala kang pakialam kung may mga naaapakan ka. And that is Xi Jinping. Ano ang kanyang ginagawa ngayon, mga kapitbahay? Sabi ko na nga, hindi maganda, hindi masama na maging prominent leader ka. Maganda ka para sa bayan mo. Pero kung mismo mga mamamayan mo ang sinusupil mo, like for example, naalala ninyo yung Falun Gong. Naalala ninyo yung mga Uyghur. Ayaw ng China na nababanggit yan. Kaya kung ikaw ay merong kontrata sa China, for example, Confucius Institute, eskwelahan kang kapartner nila sa Confucius Institute, University of the Philippines, for example. Diyan sa Pilipinas. Ang pinagbabawal nila, huwag kayong babanggit ng Falun Gong, huwag kayong babanggit ng Uyghur, at kung hindi, tapos ang ating kooperasyon. Kontrolado nila ang media, maging media ng ibang mga bayan. Bakit? Sabagat marami silang mga kaaliwaswasan na mga ginagawa. Yung kanilang pagsupil ng dissent, like yung mga nagaganap dyan sa Hong Kong ngayon. Yung mga pagpatay, pagpreso ng kanilang mga opposition. Kagaya ng mamaya, babalita ako sa inyo. Mga milyonaryo yan sa Hong Kong, pinakulong. Dahilan sa democracy movement diyan sa Hong Kong. Ganyaan ang sama. And then, eto, familiar ito sa inyo. Kampanya laban sa korupsyon, di ba? Sa China, ganun din. Maaring kinopya ito ng Pilipinas. Kampanya laban sa korupsyon. Pero, anong nangyayari? Yung mga kaalyado ni Xi Jinping, eto'y hindi gawa-gawa natin ito. Nasa balita ito Mga kaalyado ni Xi Jinping ang nagtatampisaw sa yaman. Kung hindi ka kaalyado, mati ka. Parang Pilipinas, di ba? Parang Pilipinas Kapag kaalyado ka,
nagpayaman ka sa Bureau of Customs, tanggal ka sa Bureau of Customs, ililipat ka sa isang mas prospero, anong tawag niyan? Maunlad, mayaman, na sangay ng pamahalaan. Di ba? Ganyan May nakopya. Yan ang komunistang China. China dream. A lot of us thought it was going to be a lot like the American dream, which is basically a very individualist vision of having a lot of material prosperity, a lot of freedom to do what you want, and living as a citizen in a powerful state, but one that doesn't intrude too much. So that was the American dream. And the China dream, I think people initially thought that was being offered, but it's become very clear that what Xi means by a China dream is really a Chinese state dream. It's not an individual dream. It's not a dream for citizens. It's a vision of a Chinese state that's very strong, that's internationally respected, that can throw its weight around internationally if it needs to, and that is in no way inferior to anybody else. The moment he came into power, it was pedal to the metal, if you like. He accelerated on all fronts to eliminate dissent, to eliminate rivals, to eliminate corruption. Now, his family had been involved in lots of deals as well. That's been well documented. There was nothing that made Chinese people more angry than seeing officials around them, be it in a township, city, province, wherever, high on the hog, getting rich. And frankly, getting rich in very nefarious ways. Stealing farmers' land, getting cuts of deals, promoting their relatives, etc., etc. China was very corrupt. It probably still is, not like it was. And so Xi Jinping used the anti-corruption campaign both as a populist measure and to purge his rivals. Xi widened the net, locking up dissidents, lawyers, writers and artists. Alam mo, hindi lamang itong mga pagbibilanggo sa kanyang mga kalaban, kundi talagang kinamkam na ni Xi Jinping ang buong kapangyarihan ng militar, ng pamamahala, ng propiedad, mga ari-arian, etc., etc. Kumbaga, iisa na lamang ang central personality. Diyan sa China, walang iba kundi si Xi Jinping. Wala nang iba. Yan ang pinuno ng China. The only way to get things done is to be a dictator in China. In 2018, Xi made a dramatic power grab that shocked China and the world. He would now effectively be president for life. I think that came as quite a surprise to many people because the presidential term limit was set, but then it was removed, seemingly paving way for one person to have a lot of power around himself, which means that potentially that could create a problem for the Chinese Communist Party. I think quite shocking to a lot of people, even inside China as well. President Xi Jinping is now the paramount leader of China. He's the president of the People's Republic of China. He's the general secretary of the Communist Party of China, and he's the chairman of the Central Military Commission. So he's vested with the most important powers for China as a government leader, military leader, and party leader. He's declared himself chairman for life. I call him chairman of everything, chairman of everywhere, chairman of everyone. The president for life enshrined his name and doctrine in the Constitution. Xi Jinping thought became the guidebook to propel the country into its new era. I think Xi Jinping thought says that the party rules all and that China is on a path to inevitable greatness and that everybody better get used to that. Universities run compulsory courses in Xi Jinping thought. Saturation media coverage even includes a TV show where contestants are quizzed on their knowledge of Xi's life. Alam ninyo yung kapangyarihan ngayon ni Xi Jinping ay hindi lamang nililimita sa loob ng mainland China. Kung matatandaan po ninyo, itong China actually
ay binubuo yan ng iba't ibang mga ethnic people. Kagaya ng mga Tibetans. Diyan sa Hong Kong, iba naman ang mga kilusan riyan. Yan Shanghai, Xinjiang province, naandyan yung mga Falun Gong. Ang mga ito ay apektado dito sa unification ng authority sa iisang tao lamang. Kaya nakapagpapamayagpag si Xi Jinping at ito ay akala ng tao nung una maganda. Huli na nang makita nila ang kapangyarihan na walang kontrol sa kamay ni Xi Jinping. Bagay na marami ho ngayon ang mga nagsisisi. Marami ngayon ang mga nasasaktan. Marami ang mga naghihirap. When Xi Jinping was first elevated as a leader, there was actually quite a lot of expectation placed on Xi Jinping. We are seeing a turning more towards authoritarianism under Xi Jinping. He has centralized the power around him. And also, we're also seeing that there's increased concerns about human rights in China as well. In Hong Kong, with regards to pro-democracy activists and legislators. And in Xinjiang, with regards to what the Chinese government has been doing to Uyghurs and other ethnic minority groups. What we didn't see, except for a very small handful of close observers, is that Xi Jinping wasn't the great liberator. He wasn't going to be the man who would continue the liberalising trend. In fact, he was exactly the opposite. He was a return in a very decisive way to the oppressive Leninist party control freakery that we had so feared. And it's only now, as some of the more insightful and long-standing China analysts have started to expose what Xi Jinping was saying way back at the end of 2012 and in 2013, they were starting to say, oh, we were just so wrong about this man. Ngayong taon na ito, kapitbahay, 2021, ay ika-100 years anniversary ng Communist Party of China. This year, 2021. Kaya ang Amerika, kung ang presidente ng Amerika ay si Donald Trump, well-informed si Donald Trump sa mga activities na balak gawin ng China ngayong taon na ito. Salamat na lamang at si Joe Biden ay nabigyan ng maaliwalas na briefing ng intelligence community at may mga programa si Donald Trump noon para sa China, kontra sa China, na ini-implementa pa rin ni Joe Biden ngayon. Ang panganib sa West Philippine Sea ay pinakang prominente ngayong taon na ito of all other years, past and future. Itong taon na ito ang pinakang mahalaga na bantayan at ginagawa ngayon ng United States of America. Powerful, strong China. So 2021 is the 100th anniversary of the Communist Party, so we'll see a bit more of this vision. The problem for Xi Jinping is that domestically, nationalism works. You know, his nationalistic message of a strong, powerful China is something that I think almost all Chinese sign up to. But externally, it doesn't look good. I mean, this is something that scares people. They look at this and think, wow, what is this bellicose-sounding nationalistic country that's so big and so unknown? So this is going to be a big, big challenge that's going to need pretty good diplomacy. At home, Xi knows that poverty eradication among China's 1.4 billion strong population is critical to keeping the party in power. That's the deal, that the Chinese people will sacrifice freedom for wealth. So far, it has worked. The reality is that Xi Jinping and his colleagues believe themselves as the agents of history, and a history that is about making China one of the great powers that is also a prosperous, stable society that will contribute to humanity as a whole. And if in that process, individuals must be crushed or silenced, dissidents must be
thrown into jail. National minorities in Tibet and Xinjiang and their aberrant religious beliefs must be corralled, contained, and reformed. Yan ang abdikain ngayon ni Xi Jinping, which is very much in the notebook of Donald Trump. Sabi ko na nga kanina, mabuti na lamang ay maliwanag na binigyan ng briefing ng intelligence community si Joe Biden. Kaya ilang mga programa ni Xi Jinping, ni Donald Trump laban kay Xi Jinping at sa China ay ikanyang ipinaiiral ngayon. Maalala ninyo itong relasyon ng Taiwan kay Donald Trump. Thanks God, ipinagpapatuloy ito ni Xi Jinping, ni Joe Biden sa kasalukuyan. In fact, for the first time after so many years, ay nagpadala ng unofficial pero personal na sinugo ni Joe Biden ang mga kinatawan ng Amerika at nakipag-ugnayan sa Taiwan. Ito ay pinag-usapan nila ngayon yung mga issues na may kaugnayan sa panganib ng Taiwan sa kamay ng ni Xi Jinping. Sabi ng State Department spokesman Ned Price ng Estados Unidos, may mga guidelines sila ngayon na sinusunod na kung saan ay matinding kooperasyon sa pagitan ng Taiwan at ng Estados Unidos in defense of the island. Kaya sabi ko kanina, mga kapitbahay, hindi pababayaan ng Amerika ang West Philippine Sea come what may. Ano man ang mangyari, ang Amerika, to the extent na magresulta ito ng gera, ay hindi papayagan ng Amerika na mapasakamay ng China ang West Philippine Sea. Yan ay dapat na makuukilkil din sa isipan ng liderato ng Pilipinas. There is no choice. Wala ho tayong mapapanigan dyan. Wala tayong choice. Wala tayong mapagpipilian. It's either na lumambitin ka na sa kamay ni Xi Jinping o kaya dito ka sa Amerika. Maliwanag po ang pahayag ng military ng Amerika. At ito ay nais pa rin ipakalat at ipalaganap maging sa pamahalaan mismo sa Kongreso ng Amerika na kailangan ay ilantad ang mga baho ng komunistang China upang sa ganon ay malaman ng mga mamamayan ng daigdig ang pagiging sakim ng China dahilan sa mga palatuntunan itong malayo sa sistema ng demokrasya. Maging yung dating Secretary ng State Mike Pompeo sa kanyang talumpati noong isang araw, sinabi niya na kailangang imando sa buong daigdig, sa mga leader at mga mamamayan ng daigdig, ang mga ginagawa ng China, especially ang mga pagkitil nito sa mga karapatan. Kagaya ng Falun Gong, for example, kagaya ng Uyghur, mga api na mga mamamayan ng China sa loob mismo ng kanilang mga teritoryo. Juan, Saturday Live. Salamat na lamang dito kay Joe Biden. Gawa nung isang araw ay nagreklamo ng tahasan ang delegado ng ang embahada ng China, ng Communist China. Nagreklamo ito sa Amerika dahilan sa ngayon ay mga pakikipagmabutihan ng Amerika sa Taiwan, especially sending a delegation to Taiwan. Ito ay ibinasura lamang sa pandinig ni Joe Biden at diyan ay sumasaludo po kami sa kasalukuyang pamamalakad dito sa Amerika. Alam ninyo, ito ang dapat na tandaan, especially tayong mga dugong mga Pilipino, lalo na kayong mga naandyan sa Pilipinas, na nakukubakubang kayo ng kapangyarihan na ikangay kung magkakaminsan ay sinusunod natin nang hindi natin masyadong nalalaman
ang mga consequences na umaabot sa ating kapaligiran. Ito pong mga adhikain ng komunistang China ni Xi Jinping, in particular, ang pag-consolidate, sasanib ng lahat ng puwersa sa kanyang kamay lamang ay malaking panganib sa mga tao, especially sa mga leader na nakatanghod sa kanya. Gawa ng ang values. Yan, wala nang ibang unahin nating issue. Ang values na ipinaiiral ng komunistang China at ang values na nakaugalian ng komunistang China ay malayo po sa values, paniniwala, kultura natin na mga nakatira sa mga malalayang mga Former bansa. Deputy National Security Advisor Matthew Pottinger is telling a congressional commission on China that among the Trump administration's hundreds of actions against Beijing, the one that upset Beijing the most is that we called them out publicly for crimes against humanity and genocide of its own people. He urges Congress to use every opportunity to speak out about what Americans stand for and who we stand up for. The one thing that the Communist Party cannot weaponize effectively is what it stands for, because the only thing it stands for is its own power. So we must never, ever neglect the advantage that our values provide us in this fight. Pottinger says by taking advantage of Western capital, the Chinese Communist Party, or CCP, is exploiting the global free market system in many ways. He believes Wall Street must confront the reality that Beijing is waging an existential fight against the free world. So it's not too much to ask, to require American index funds and university endowments, pensions and venture capital firms to stop funding the expansion of the Chinese empire. Former Secretary of State Mike Pompeo's China policy advisor Miles Yu also testified. He says every American should understand that communist China is a communist dictatorship ruled by a Marxist-Leninist party. The economic challenge of the Chinese Communist Party is not a matter of if we should or should not change Beijing's paradoxical economic reality. It is a matter of if we don't change its behavior, the free world will be changed by Beijing. Yu warns that the CCP amounts to the most serious challenge to the free world since the Cold War. Lin Lin, NTD News, Washington, D.C. Thank you, Lin Lin. Maraming salamat. Yan ang nais ko pong iwanan na mensahe sa inyo mga kadugo kong mga minamahal. Na yung kultura na inaakap ng ilan nating mga kababayan dyan sa Pinas, sadly, sa inspirasyon ng liderato, pag-isipan po nating maigi. Pag-isipan nating maigi sabagat ang kasabihan na hindi kumukupas ang pagsisisi ay laging nasa huli. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, mga kaibigan, mga minamahal, mga kakabsat, mga ipatngod. Sinasabi ko yun nung araw nung ako'y nandyan sa DCXL. Oras po natin ay 2 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali Eastern Standard Time USA. And of course, alas 4 ng hapon, 4:02 ng hapon dyan sa London. Diyan naman sa Saudi Arabia, alas 7:02 ng gabi. Nakakalungkot naman na wala akong makahuntahan dito sa mga naandyan na nakikinig at na nakaagapay sa atin Wala akong makahuntahan
Gawa ng walang pangalang lumalabas. I don't know kung anong ginawa na naman itong Facebook eh. Araw-araw may mga bago silang alituntunin. Ngayong araw din na ito, wala na yung watch party. Wala na. I don't know kung sa akin lamang o kung sa lahat. Wala na. Ngayon naman, di ko na makita yung mga pangalan nitong mga kaibigan ko rito na nakakahuntahan natin araw-araw. Amin tuwing araw ng Sabado. Lalo pa ngayong bala ko sana na ika ngay mag-live program sa Miyerkules, Martes, 27 ng Abril. Gawa yan ng ating ika-57 taon na tuloy-tuloy sa broadcast natin. At nais ko sanang maimbitahan yung mga dati kong mga nakaagapay, mga dati kong mga, kayo, na mga nakikinig sa akin ng araw, dyan sa Maynila, na magpadala sa akin ng mga voice clips. Anything, pagbati o kaya congratulations or whatever, reminiscence ng mga nakalipas, sana maganda kung may gano'n, ano ha? Ngayon, di ko makita yung mga pangalan eh. Daming numero ditong lumalabas, walang pangalan. Paano natin ngayon mababati yung mga may birthday? Happy birthday, ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Yung mga nasa listahan ko lamang dito, mababati natin, Christy Ebalen, Elgene Joy Salvo, Ellen, Annalisa Gadus Pasqua. Si Annalisa, nandiyan nanonood yata sa atin eh. Sabi niya kasi manonood siya eh. Yan ang mga may birthday ngayong araw na ito, Abril 17, Saturday. Christy Ibalen, Elgene Joy Salvo, Ellen, Annalisa Gadus Pasqua. Mga may kaarawan ngayong araw na ito. And then bukas Sunday, Erlinda Bulido, tama ba? Erlinda Bolido, Odessa Orpilia Pusadas, Ricardo Ulat, Mars Bacasina, Christina Tamayo Parayawan. Sila mga may birthday bukas. Marami pa tayo mga balita, mga kapitbahay. Marami tayong mga news items pa rin ay pagkakaloob sa inyo. At ito lalo na mga world news. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. And then sa Lunes, happy birthday na lamang kay Bella Cadag, Hil Laurente, Expedita Rodriguez, Christopher Villaraza, Beth Reyma, Blessa Mosqueda, Nika de los Santos, Pat Temeliare, Joseph Estrada. Nga pala. Buti na lang gumagaling-galing pero may mga oxygen pa ito. Nasa ICU sa ospital ngayon uli dahilan sa Wuhan coronavirus. Birthday niya sa Lunes, Abril 19. Joseph R. Estrada. At saka yung kaibigan natin, Anthony C., also on Monday. Sa Martes naman si Mary Grace Lasibal Panizales, Sumanya Salvo, Herlin Sumanya, Onswa Ramirez, Mary Jane Salvo Landong, Del Panga Espiritu Urbon, Madrigal Felice, Jenaline Indino, Rodel Salvo Kaya, at saka ang kaibigan natin na Net Inventor. Yan ay sa araw ng Martes. Marami pa tayo mga birthday celebrants. Babatiin natin ang mga ito habang umuusad ang ating mga balita. Saturday Live. Diyan nga pala sa Pilipinas, kapitbahay, bago kumakaligtaan, meron dyan na nais na magbukas na pharmaceutical company na gagawa ng mga bakuna diyan sa Pilipinas. Ito ay inihayag ni Trade Secretary kanina lamang araw ng Sabado at Ramon Lopez, Trade Secretary Ramon Lopez kanina, at ayon sa kanya ay meron ng mga initial talks and initial moves na ginagawa ngayon. Pakinggan natin sandali.
Si Joyce Balancho ng ABS-CBN. May balita dito. Inihayag rin niyang handang suportahan ng gobyerno ang mga lokal na kumpanyang nais gumawa ng bakuna sa bansa. Sabi kasi ni Trade Secretary Ramon Lopez, may mga kumpanya nang interesado na simulan ang local vaccine manufacturing pero may hinihingi silang tulong sa gobyerno. Leaning on getting government permit. Second, of course, lahat po ng pumapasok dito, may risk involved din. Lalo na kung papasok sila tapos ang gobyerno ay bibili rin abroad. So ito po ay ina-encourage po sana na may government procurement of locally produced. Itong government procurement of locally produced subject to standards, specs, and prices, madali lang man ito kung trabahuin mo ito. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Madali lang, lahat madali. 11,000 new cases ng Wuhan coronavirus. Madaling gawin. Philippine firm, ang pinag-uusapan natin na yan, ay ang Glovax. Glovax. Ito ay makikipag-partner kay Manuel Pangilinan, business tycoon ito. Silang dalawa at saka itong Glovax Biotech Corporation ay magsasagawa ng partnership at magtatayo ng laboratory manufacturing company para sa mga bakuna na sa Pilipinas na gawin. Ang Glovax actually ay partner na ito sa kasalukuyan ng isang South Korean biotech company, ang EU Biologitex o Biologics, there you are. EU Biologics Company diyan sa South Korea, na kung saan ay gumagawa rin ito ng mga bakuna para sa Wuhan coronavirus. Ang initial estimate ng gastos nitong partnership ay 7 billion pesos. 7 billion pesos para maituloy. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Now, dito sa Amerika, kahapon, may mga barilan na naman, mass killing na naganap dito sa Indianapolis. 8 ang patay at nagpakamatay din yung nag-amok na namaril ng mga mamamayan diyan sa Indianapolis. Tingnan natin sandali. Magkahiwalay na pangangalampag. Oops, mali. Hindi pangangalampag ang gusto natin eh. Yung pamamaril. There you are. At least 8 people were shot and killed in a shooting late Thursday night at a FedEx facility near the airport in Indianapolis. Again, at least 8 people are dead this morning. Multiple other people were injured and went to local hospitals. At least 4 people were hospitalized, including 1 person with critical injuries. 2 others were treated at the scene. No law enforcement officers were injured. We understand police have said the gunman shot and killed himself. One employee said he had just sat down to eat with a coworker when the shots rang out. I opened my chips, got my sandwich, about to take a bite. He was about to take a bite out of his sandwich, and we heard 2 loud metal clangs at first because they didn't sound like gunshots at first. They made because there was a loud clang after the first 2, and then my buddy Levi stood up as he was like kind of squatting at the bench and then looked over and out into the parking lot. Didn't see anything yet. And then we heard 3 more shots. And then my buddy Levi saw someone running out of the building, and then more shots went off. Somebody went behind their car to the trunk and got another gun, and then I saw 1 body on the floor. And when officers arrived at the building just after 11 p.m., they say the gunman was still firing. Right now, though, police say there is no longer an active threat. Again, this happened just after 11 p.m. in Indianapolis near the airport Thursday evening. Indianapolis police responding very quickly to that FedEx ground Plainfield Operations Center where those shots were fired. As officers responded, they came in contact with that active shooter. The alleged shooter died by suicide at the scene. Again, 8 people dead from gunshot wounds.
The gunman not included in that number. Investigators are still trying to determine a motive, exactly why, how this happened at that facility. We also understand from our local affiliate there in Indianapolis that increased security there at the main FedEx facility. This is not the main one. Again, this is the FedEx Ground Plainfield Operations Center, but we understand at the main FedEx facility in that city, there is increased security, just safety at this point, precautions after this latest mass shooting here in America. Yan ay naganap dyan sa FedEx Center sa Indianapolis. Ang suspect, yung voice clip na napakinggan ninyo, ay kahapon ko pa kinuha yan ng hapon, Friday afternoon. Samantalang, hindi, Friday morning. Gawa ng midnight ito naganap. Itong pamamaril na ito, hating gabi, nang ito ay maganap. So, kinuha natin ito kahapon ng umaga para magkaroon ng atmosphere of actuality yung report na napakinggan ninyo. Wala pang pangalan na ibinigay dyan, pero ngayon, ang pangalan po nitong suspect ay 19 na taong gulang na si Brandon Scott Hole. Brandon Scott Hole. 19 na taong gulang. Ang mga biktima, ang lahat halos sa 8 napatay dito ay mga Indian Sikh. Mga Indians kasi itong Indianapolis ay kung saan siguro nagkataon lamang marami hong mga Indians ditong nakatira. In fact, meron silang community roon, Sikh community, na pinamumunuan ng anong title noong namumuno ng kanilang community. Asan ba yung hindi na di bale. Anyway, meron silang samahan doon Community of Sikhs dyan sa Indianapolis. Gawa ang majority ng mga immigrants dito sa Indianapolis ay mga Indians. Walang relasyon sa pangalang Indianapolis 8,000 dito lamang sa Indiana. Dito lamang sa Indiana. Ay 8,000 ang populasyon ng mga Indian Sikh dito sa naturang lugar. Binibiro ko si Mrs. kahapon Sabi ko, alam mo na kaya pinangalan, kaya ang daming mga Indians doon sa Indianapolis. Kasi nung malaman nila na merong Indianapolis at Indiana sa Amerika, nag-migrate sila. Sa Bakasyon pala, probinsya nila. Biro lang yan. So, para medyo lumubag-luwag ang ating kalooban, 8 patay. Karamihan ay mga Sikh, mga Indian, doon sa FedEx compound sa Indianapolis, Indiana. Indianapolis is an area, a city, and then Indiana is the state. Okay? Yan ang masaklap na pangyayaring naganap. Pero ang pinakang masaklap, mga kapitbahay, ito'y sa mga balita dito sa amin sa Amerika. Para naman ay paaabot ko ito sa mga kadugo kong mga Pilipino, especially kayong mga nandyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Dito sa Amerika, ang pinakang problema namin dito ay itong mga illegal immigrants na dumagsa uncontrollably dito sa Amerika dahilan sa mga pahayag ni Joe Biden. Yung kanyang pagbubukas ng lahat ng pintuan ng Amerika sa mga illegal. Sa mga illegal. Wala ng boundary, wala ng border. Kaya ngayon, ang pinakang malalaking mga problema ay yung mga estado na nasa pagitan o kaya nasa hangganan ng mga border ng bansa namin. Like for some example sa South, ang Mexico, ang border nitong Mexico, kalawakan ng Mexico, from east to west, ang mga borders nito ay ang Texas, ang California, mga grabe na apektado nitong mga illegal
na mga bumabagtas sa border. Ang masaklap pa nito mga kapitbahay, ang reklamo ito ay galing na sa mga ranchero. Galing na ito sa mga may-ari ng mga lupa na nasa pagitan ng Mexico at ng kanilang estado. For example, in this case, ay sa Texas. Ang mga mamamayan doon ay hinihikayat na ng mga border patrol natin na mag-armas na, bumili ng baril yung mga mamamayan doon sa border. Why? Gawa na ngayon ay dumaragsa doon sa mga border ang mga armadong mga smugglers, mga kartel, mga armadong mga smugglers na may dala ng mga illegal na mga immigrants o illegal border crossers doon sa Mexico. Two heavily armed suspected smugglers with a car full of illegal immigrants drive down a dirt road to hand their cargo to the next vehicle. One films the bumpy ride with a camera in one hand and points an AR-15 with a drum magazine at the windshield with the other hand. The illegal immigrants can be seen cowering in the back of the car. The driver is heard communicating over a radio announcing he's at the location. Suddenly, the vehicle arrives at a gate. A pickup truck is waiting on the other side. The two suspected smugglers yell to their cargo of illegal immigrants to run. The backseat passengers flee from the vehicle and swiftly jump over the fence into their next ride. These events took place in Jim Hogg County, in Texas, around 70 miles north of the border. Ranchers have long dealt with illegal immigrants crossing through their lands to evade capture. The trespassers leave gates open, causing livestock to mix or get free. They destroy fences and gates. They light fires. They break into properties and steal possessions along the way. But Susan Kibbe, executive director of the South Texas Property Rights Association, says there's something different about today's human smugglers and the illegal immigrants seeking to evade capture. The smugglers are armed, and the illegal immigrants are often convicted criminals. Kibbe told the Epoch Times the situation is disturbing. It's very disturbing when you have smugglers that have connection with the cartels and on U.S. soil carrying high-powered semi-automatic rifles. Kibbe obtained this video from law enforcement after the smugglers posted it on TikTok. She said federal and local law enforcement are advising landowners to carry firearms on their own properties to protect themselves. Scott Frazier, a Texas Farm Bureau board member, says the smugglers have become a lot more militant. Speaking at a roundtable with GOP Congress members last week, he said, "You're kind of scared of them. You're kind of scared to be out on these ranches by yourself nowadays. Definitely scared to have your family here." She says problems with illegal immigrants and smuggling have always existed, but not to this extent. Yan ang report na galing po sa hangganan ng Mexico at saka ng Texas. Hinihiling na ngayon ng maging ng mga border patrol na yung mga may-ari ng mga property sa pagitan nito sa hangganan ng Texas at saka ng Mexico ay mag-armas na. High-powered caliber na mga baril ang dala nitong mga smugglers na ito na siyang mga nagpapasimuno ng paghahakot ng mga illegal patungo sa loob ng Amerika. Ngayon, hindi lamang yang mga naandyan na nakatira sa mga hangganan. Border states ng Amerika sa Mexico, hindi lamang sila ang may malalaking mga problema ngayon, kundi maging ang iba pang mga estado dahilan na rin kay Joe Biden. Ano ang sinabi ni Joe Biden the other day? Nananawagan siya sa mga gobernador ng mga estado na maglaan ang mga estado na ito ng mga housing facilities para sa mga underaged o kaya mga minor na mga illegal na pumasok sa Amerika. In fact, last Saturday, I don't know kung naibalita ko sa inyo, ang New Jersey at saka ang Virginia, pinananawagan na tumanggap ng mga minors na itong mga illegal
sabagat para na silang mga sardinas. Para na silang mga sardinas doon sa mga facilities sa hangganan. In fact, naalala ninyo si Senator Cruz, Ted Cruz. Hinarangan ito nung mga nagbabantay doon sa mga kulungan. Kulungan sa mga holding facilities ng Border Patrol doon sa mga hangganan sa California, sa Texas, sabagat para silang mga sardinas na nga, wala nang galawan sa dami. Kaya yung mga representatives ng pamahalaan na nagbabantay dito ayaw ipakita sa media. In fact, bawal ang media roon sa paligid ng mga holding facilities na ito. Si Ted Cruz lamang ang nakalapit, gawa ng senador ito. Ang kaso, hinaharangan ang mga kamera nila ni Ted Cruz na makunan yung loob ng mga holding facilities. Sabagat sila'y parang ang mga nakaimpake na mga sardina sa loob. Ngayon, itong si Joe Biden nananawagan sa mga gobernador. Governors, we ask you to allow minor illegal immigrants to house in your state. Ilang mga gobernador siyempre ayaw. Ayaw. Hindi namin susundin. Moon wrote on Twitter, South Dakota won't be taking any illegal immigrants that the Biden administration wants to relocate. She made the statement as the Biden administration scrambles to house the surge of unaccompanied minors coming across the border. The number of them crossing the border more than doubled from February to March. There are almost 20,000 per month now. Media reports say the administration is reaching out to numerous states for help in housing the minors. The Washington Post reports that the administration is considering flying migrant families and children to states near the Canadian border. The Federal Emergency Management Agency is now involved. We want to be able to help out HHS with setting up shelter capacity for the children. Noem joins her fellow Republican governors of South Carolina, Nebraska, and Iowa. They've all declined requests to take in illegal immigrants. South Carolina Governor Henry McMaster signed an executive order to prioritize children from his state. It prevents the migrant children from placement in the state's residential and foster care system. Republicans blame President Joe Biden for causing the crisis. Biden says the influx is a normal seasonal pattern. He says it happens every winter. Though other administration officials have contradicted the president, Cindy Huang directs HHS's Office of Refugee Resettlement. She says the problem is going to get more severe. Kita na ninyo, yan ang problema namin dito sa Amerika. Problema namin ng mga illegal na mga entrants dahilan sa mga pulisiya ni President Joe Biden. Kaya maging yung kanyang relasyon sa China, bagaman ipinakikita niya ang matibay na paninindigan laban sa mga pagnanakaw ng komunistang China sa Amerika. Paninindigan ng Amerika ng pagdepensa sa Taiwan, marami ang mga nagdududa na baka ito magigiba rin. Sabagat ang China ay merong malaking relasyon sa pamilya ng mga Bidens noong ito ay vice presidente pa lamang ni Barack Obama at maging nung ang nanunungkulan na ay si Donald Trump dito sa Amerika. May mapanghahawakang malaki ang China upang makontrol directly or indirectly ang mga polisiya ni Joe Biden. Isa na rito yung laptop na yan na lumaganap na kinontrol ng media ng Amerika na ilantad sa taong bayan before the elections. Ngayon lamang unti-unting nalalantad itong laptop ni Hunter Biden, anak ni Joe Biden. Na ngayon ay siyang pinagkukunan ng mga impormasyon ng intelligence. Nasa kamay na daw ito ng FBI kung ano ang mga naging relasyon ng mga Bidens sa mga bansa ng China at ng Korea. And hindi lamang yan, mga personal na mga aktibidades ni Hunter
Biden. In fact, merong librong lalabas, mga kapitbahay, sa buwan ng Oktubre. Detalyado rito ang kasaysayan ng laman ng laptop ni Hunter Biden na itinatago pilit sa media ng mga nasa kapangyarihan. Ang maganda rito, sinulat ito ng batikang journalist. Alang iba kundi si anong pangalan nito? Na inihantad dito ang ikangay laman, ang title ng kanyang divine pala ang pangalan, ano ha? Hindi ko maalala yung first name nito. Teka, sandali. I think I have the name okay. New York Post columnist Miranda Devine. Ang kanyang libro ay pinangalanan niyang Laptop from Hell. Ang laman ito, personal na mga nota ng anak ni Joe Biden, Hunter Biden. Lumabas ang iskandalo bago mag-eleksyon, pinigil ng mainstream media at ng high-tech ng Amerika. Yes, the laptop from hell refers to the laptop that was abandoned at a Mac repair shop in Delaware that belonged to Hunter Biden, who is the drug-addled son of the current president, Joe Biden. And he dropped his waterlogged laptop off at this repair shop in April of 2019, just a few days before his father actually announced that he was going to run for president. So he disappeared, and the poor Mac repair guy, John Paul Mac Isaac, tried to track him down, called him several times, tried to get him to pay his $85 bill, and he refused. And so after 90 days, as per the work order that Hunter Biden had signed, that laptop legally became the property of John Paul Mac Isaac, who is the owner of that shop. Eventually, he gave it to the FBI about a year later, and after he got no response from the FBI, he ended up giving it to Rudy Giuliani, who, the former mayor of New York, also was at that point the personal lawyer for then President Donald Trump. And, you know, one thing led to another. He did his due diligence on it, Rudy Giuliani and his lawyer. And one night I'm sitting at home in this apartment in New York that I live in, and I get a text message with some very curious photographs on it. One of them being that famous photograph I think a lot of people have seen of, or maybe infamous, of Hunter Biden asleep with a crack pipe in his mouth. And that was the beginning. They had this enormous story 6 weeks before the presidential election that was going to reflect incredibly badly on one candidate, being Joe Biden, because the laptop contains overwhelming evidence of the influence peddling scheme that the Biden family was conducting for decades, using Joe Biden's name, going into countries like China and Ukraine, where Joe Biden was point man as vice president for the Obama administration, and where his family, especially Hunter Biden, who was the major bag man, managed to extract millions of dollars for the family coffers to enrich themselves on the back of Joe Biden's name. And there's suggestions there of quid pro quos involved. And the reason this is so important now, not just in America, but in Australia as well, is the laptop, the evidence on the laptop really gives us a very strong indication that China has something on Joe Biden, that Joe Biden is compromised via his family with President Xi. So yun ang dahilan kung bakit marami ang mga nagdududa gaano ka lakas ang mga hakbang na gagawin ni Joe Biden sa komunistang China sa kalagitnaan ng agresibong mga lakad nito, especially this year, that the Communist Party of China is celebrating its 100 years founding anniversary. Gaano katatag ang administrasyon ni Joe Biden na sawatahin ang agresibong mga pagnanakaw ng China sa Amerika, intellectual property, plagiarism, maraming iba pa. Gaano kalakas ang inspirasyon ni Joe Biden na labanan ng komunistang China. Meanwhile, ito pong si Hunter Biden
nang malaman niya na itong si New York Post columnist Miranda Devine ay may libro na lalabas sa Oktubre, ngayon ay umiikot ito sa mga television shows at pinaliliwanag niya depensa sa kanyang sarili at ika nga'y pagyurak na di umano'y mga fake ang laman ng mga pahayag na ito base sa kanyang laptop. Ituloy natin ang pakikinig. Yes, look, the FBI has had it for a long time. There are investigations, federal investigations. The Department of Justice is conducting one. The state of Delaware is conducting another criminal investigation into Hunter Biden. We only discovered that after the election, of course, when Hunter Biden issued a statement on Joe Biden's letterhead, who then, president-elect, admitting that there are now investigations into money laundering, into foreign agent registration violations and tax evasion, and also some sort of problems with dealing with foreigners. So there's a lot of problems there, but the wheels of justice grind very slowly in this country, particularly when it comes to Democrats. And so, a lot of people are not really holding their breath for any of the Bidens to be brought to book. Also, Jim Biden, Uncle Jim, Hunter's uncle, who's Joe Biden's younger brother, who's up to his neck in this scheme, he's also under investigation for another set of criminal allegations. So who knows whether that will come to fruition. But we do know Hunter Biden has just published today his memoir called Beautiful Things. He's been doing the round of the talk shows, or CBS anyway, the easy ones. And he's declared that he has absolutely no worries. He's 100% certain that he is going to be cleared of any wrongdoing. And he also says that his father got not a nickel from his business dealings. And he also says, who needs a laptop? You've got a book. As if somehow the book has laundered all the wrongdoing on the laptop. So, meron ng counter na ginagawa ngayon si Hunter Biden. Ang problema po lamang namin dito ngayon, gawa ng ang namumuno dito ay open border ang kanyang policy. But in spite of the open border policy, ang masaklap nito, yung mga umaalalay sa kanya ay may control sa kung alin lamang ang gustong ilabas, kung alin lamang ang pwedeng i-publish, kung alin lamang ang pwedeng sabihin. Censorship. Ito'y pinatunayan mismo nitong publisher na ito, si Miranda Devine, nang siya ay nandiyan pat nagtatrabaho sa New York Post bilang isang columnist. Nang nabanggit niya itong tungkol dito sa laptop na ito, ay tinigil, pinutol ang kanyang Twitter account. Naalala ninyo, maging si President Donald Trump. Hanggang ngayon, wala pang Twitter account si President Donald Trump sapagkat censored dito ng Twitter. Yung mga big tech natin at saka mga big networks, may connivance sa kung alin ang pwedeng ilathala, alin ang hindi dapat ilathala. In fact, ngayon meron pong mga kilusan sa Kongreso ngayon na ilimita ang mga kapangyarihan ng big tech na ito na kasalukuyang kinukontrol ang freedom of speech, freedom of information, at ang mga big communication companies. Dito sa issue na ito ng laptop ni Miranda Devine, ito po'y naka-experience rin ito ng kanyang mga censorship galing sa mga malalaking mga companies, mga networks. Well, it's incredible. Last year in October, we published the story, 5 a.m., and within a couple of hours, Facebook had decided that they would throttle the story, not allow it to be spread on their platform. They claimed that they were doing a fact check on it. That fact check still has not been done almost 6 months later. And Twitter basically locked
the New York Post account for 2 weeks. And you're talking about 6 weeks before the election. That story, they did their very best to censor and suppress. As well as that, the establishment media ignored it, or they derided it as Russian disinformation, and they were aided in that. They had a fig leaf, which was the egregious former CIA director, John Brennan, who was up to his ears in the Russia collusion hoax. He got together a bunch of 50 former intelligence operatives, and they issued an open letter and said that the laptop was in their expert opinion, was Russian disinformation. They had not seen the laptop. They had not talked to anyone who had seen the laptop. They never bothered talking to us. We would have shown it to them. It wasn't Russian disinformation. It was Hunter Biden's laptop. All of the emails and text messages and documents and board papers that we've published are all legitimate. And my book is going to explode every single myth that's been told about it, and as well as the contents of the laptop. I have the contents of Tony Bobulinski's 3 phones that he handed over to the FBI. He, of course, was Hunter Biden's business partner. Is that right? That's the business partner. In some of the Chinese deals. He was ripped off by Hunter Biden and his uncle. He was very angry. He only found out when there was a Senate inquiry by 2 fantastic Republican senators, Ron Johnson and Chuck Grassley, and they managed to there are some suspicious transactions that were flagged as they came into the country because they were over a certain amount of money and they were from certain countries, and those were tracked down to Hunter Biden and his businesses. So they started an investigation. And so when you add Tony Bobulinski, you add the Senate investigation, and you add the laptop, plus there's another trove of information from another former business partner of Hunter Biden, currently in jail over another one of their schemes gone wrong, a guy called Bevan Cooney. Now, I don't have that myself, but that's been handed over to another journalist. And when you add all those bits and pieces together and you put the puzzle together, it is an incredibly damning and chilling story about corruption at the very top. Yan ang tinig mismo ng New York Post columnist Miranda Devine. By October, lalabas na ang kanyang libro. Yan ang Laptop from Hell. Ang laptop na itinago ng mahigit 1 taon, maging ng FBI, hindi lamang makadiskaril ng eleksyon nitong nakalipas na Nobyembre 3. Panoorin, basahin na lamang ninyo. Abangan natin, Laptop from Hell ni Miranda Devine. Yan ang ikangay masalimuot na kasaysayan ng politika involving now President of the United States, Joe Biden. Marami tayong mga pag-uusapan, mga kapitbahay. Mahaba pa ang oras natin. Marami pa tayong babatiin. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Nagdurugo lamang ang puso natin sapagat wala tayong makahuntahan dito sa mga kaagapay natin I don't know kung ano na naman ang ginawa nitong Facebook. Walang isang pangalan na lumalabas sa sandamakmak na numero na nakikita ko rito. Batiin ko na lang kaya ng happy birthday yung kaibigan ko, Selbaisa. Abril 21, ang kaarawan ng kaibigan natin na ngayon ay naandyan, broadcaster pa rin. I don't know kung naandyan pa siya sa government network, but he is appearing on parang kagaya ko. Selbaisa. Okay, ang kanyang kaarawan, Abril 21, kaalin sabay nitong magdiriwang din si Ever Bunao Adlaon, si Grace Baldezelli dito sa Amerika, sa New York. Happy birthday in advance. Lorna Laddi Calazaka, Jocelyn Barba, Rowena De Villa, happy birthday. Abril Tarap, happy birthday. At saka si Randy Ruero.
diyan sa Calabanga. Diyan sa Calabanga. Ano ang lugar nila, Nay? Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Okay? Happy birthday na lamang diyan kay Randy Ruero, Abril 21. And then sa Webes naman si Joe Alimar, Joy Alimor, Joan May Salvo Bulando, Luisa Joy Layag, at saka si Mira Dizon. Sa Friday, finally, Diana Martinez, Esther Susan Dulay, David Tantok III, Melkin Lin, and Kiro Paasa Salvo. Wow, okay pangalan, no? Siguro, hindi ito nalulungkot eh. Lagi siyang may asa eh. Paasa Salvo. Yan, Abril 23, araw ng Friday. Now, yung aming si Junior Consuegra ay nagdiwang ng kaarawan noong Abril 11. Nakaligtaan lang naming batiin. Ano, ha? Kaya ngayon, happy birthday sa kanya. Pwede namang mag-blowout kahit late. Wala namang nagbabawal ng ganyan eh. Kaya kay Junior Consuegra, belated happy birthday, Abril 11. Now, yung aking pamangkin dyan sa Pampanga, nagbukas na ng kanilang bagong sangay. Soft opening nila noong Abril Wfgs. Nagbigay sila ng mga discounts like 100 pesos sa bawat pagbili ng any flavor ng kanilang round cakes. Abril 11, free leche plan sa bawat bili naman ng flavor of any round cakes. Yan sa kanilang soft opening. Ngayon ay todo-todo na diyan sa Angeles City, Pampanga. Yan ang Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Meron na silang dating sangay na ngayon ay malawak na ang mga nararating diyan sa Plaza Burgos, Armenia's, sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katabi ng PS Bank. At meron din silang Armenia's Cakes, Breads and Pastries sa Kingsborough Building sa Jazza Road, City of San Fernando sa Pampanga. Okay? Kaya okay na lamang tayo riyan. Ayos na lamang ang buhay. Paganda tayo. Basta may ika nga ipinagkakaloob sa taong maganda, tinatangkilik ng sambayan. Puso ko, sa bayan ko. Oras natin ay 45 minuto makalipas itong alas 12 ng hating gabi. Mga kapitbahay, tuloy-tuloy pa rin ang ating Fun Saturday Night. Rinig ng Pilipino para sa Pilipino. By the way, naalaala ko itong Armenia's. Naalaala ko rin yung 7-Eleven. Alam mo dyan sa Pinas, kalat na kalat ang 7-Eleven. Ang problema nito dahilan dito sa mga pandemic na ito at saka mga ECQ, yung franchisee nito, si Mr. ano bang pangalan ng may-ari nito? Dan, asa na yung pangalan nito? Victor Paterno. There you are. Ito ang CEO ng 7-Eleven Philippines, Jose Victor Paterno. Kanina nagpahayag ito ng kalungkutan. Gawa yung kanyang 7-Eleven licensees ay nagdurugo ngayon. Matindi ang dugo na inaabot nitong mga may lisensya ng operation ng 7-Eleven sa Pilipinas. Why? Because nalulugi sila. 419 million ang nawala sa 7-Eleven itong nakalipas na taon dahilan sa Wuhan coronavirus. Maganda sana ang takbo nito. Before that, kumikita sila ng 1.5 billion net income na. 1.5 billion net income ng 7-Eleven noong 2019, pero nitong 2020 sumalampak ang kanilang kapital, nalugi ng 419 million
sa operasyon ng 7-Eleven sa buong Pilipinas. Badam bam bam. Yun, kumakalampag ako. Yung palang kapatid ni Fidel Castro dito sa Cuba. Naalala ko kasi si Yunere. Yung leader po ng Cuba ngayon, si Raul Castro, kapatid dito ni Fidel Castro na yumao na. Nang mamatay si Fidel Castro, ang pumalit sa kanya, Raul Castro ng Cuban Communist Party. Ito ay magre-retiro na sa kanyang katungkulan sa edad na 89. Magre-retiro na siya. Ayaw niya na. At ito ay kanyang inianunsyo ngayon. Wala pang inihayag na papalit sa kanya, pero may mga bulong-bulungan na si Miguel Diaz-Canel na siyang naging island's president noong 2018 ng Cuba ay maaaring siyang pumalit dito kay Raul Castro. Saturday Live. And then, by the way, speaking of America, baka naman kasi hindi na naman ito maibabalita riyan. Hello, Pinoy, Pinas. Hello, Mr. President Dutch. Katok. Ay, balita naman natin na ang Amerika walang humpay sa pag-alalay sa Pilipinas. Katunayan, itong COVID-19 vaccination drive ng Pilipinas ay 170 million na alalay ang muli na naman na ipinagkaloob ng Amerika diyan sa Pilipinas. 170 million. Mr. President Dutch, pakaibalita naman natin, sabihin natin, thank you America. Ayaw mo kasing masaktan si Jinping eh. Sabi nung isang kolumnista sa isang periodiko na pinatatakbo ng isang Chinese diyan sa Pilipinas, sabi ng isang kolumnista, alam ninyo etong mga mamamahayag na Pilipino in and outside of the country ay sinisiraan ang China. Lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Hindi lang naman ang China ang nangangamkam na mga isla diyan sa West Philippine Sea, kundi ang Vietnam, ang Taiwan, ang Malaysia. Sabi yan ng isang kolumnista ng periodikong pinatatakbo ng isang Chinese diyan sa Pilipinas. Aminado naman tayo Ako personal, alam ko na ang Vietnam ay may 11 mga islands diyan na kanilang okupado. Ang Vietnam ay nagtayo ng parang tower yung isa ay parang parola, and then yung isa ay inakupahan talaga nila. Yan ang Vietnam, 11. Ang China, 7. Malayo nga naman, sa totoo lang, 7. And then yung Brunei, 1. Yung Malaysia, I think, 1 or 2. Ang Pilipinas ay 9. Okay. So, pero ang Pilipinas, sa pangalan lang 9. Ang iba rito, hindi okupado. Kaya nga sabi ni dating Justice Carpio, ngayon pang mga araw na ito, ay kailangang tayuan ng Pilipinas yung mga atol na ito, yung mga shows na ito, ng kahit na anong construction dyan. Nang sa ganon, ay may tao tayo riyan, kahit bangkang pangisda ng Pilipino, may naitayo tayong physical structure dyan. That means we are claiming it as ours for Pilipinas. Kaya tama si sabi ni Mr. Carpio, pag ang Pilipino'y may naitayo ng physical structure diyan sa mga atol, yung mga lumulutang lamang kapag low tide, o kaya yung Scarborough Shoal, o kaya itong pinag-aagawan ngayon
na tinirahan ng 200 barko ng China. Ha? Yung mga ito, lagyaan ng physical structure sapagat oras na meron na yan dyan na physical structure ng Pilipino at ito ay inagaw ng China, ay pipitik ang kasunduan ng Mutual Defense Treaty. Hindi gagawin na yan ng China na labagin ito sabagat matinding kalaban ng Amerika. Hindi kaya ng China kahit na anong retorika ng China ang ginagawa na malakas sila, hindi nila at umiiwas sila. Yan ang katotohanan. Umiiwas sila na makasagupa ang Amerika. Yan ho ang totoo riyan. Kaya yung pananahimik na ito ni President Dutch laban sa China at pananahimik ni President Dutch dito sa mga alalay ng Amerika ay hindi po patas, hindi honest na pakikitungo sa mga mamamayang Pilipino. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. 170 million muli alalay ng Amerika diyan sa Pilipinas. Dito lamang ito sa Wuhan coronavirus vaccination drive ng Pilipinas. Ipinararating po lamang natin yan. Ano ha? Lalo pat kapag itong mga kababayan natin sa abroad ay nasa sakutin ng Wuhan coronavirus, masakit po sa kapakairamdam natin ito. Bilang tayo ay kadugurin nitong mga nasa abroad na ito. Like for example, itong mga nandito sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs sa Middle East, ay merong 10,420 na mga Pilipinong nasa kote ng Wuhan coronavirus. 730 rito sa Middle East, patay. Dito sa Asia Pacific region, 3,374 nasa kote ng Wuhan coronavirus na dapat may damages na ibinabayad ang komunistang China dito sa mga ito. 26 dito sa Asia Pacific na mga Pinoy ang namatay dahilan sa Wuhan coronavirus na dapat pagbayaran ng komunistang China ang mga buhay na ito ng mga Pilipino na namamatay dahilan sa pananahimik pagsikreto ng laboratorio ng Wuhan coronavirus diyan sa China. Ayan, sinasabi po lamang natin yan eh. Sa Europa, 3,299 Filipino nasa kote ng Wuhan coronavirus. 130 patay diyan sa Europa. Dito sa Amerika, 915 ang kaso ng Wuhan. Namatay dito 277 na mga kadugo natin. Yan ay dahil sa Wuhan coronavirus. Sino nagpalaganap nito? Si Xi Jinping. Bakit lumaganap? Sabagat itinago niya ang pagkakapakawala ng Wuhan coronavirus. Dapat yung mga bansa, kagaya ng sinabi ni Antonio Carpio, dapat ang Pilipinas ay likumin ang simpatiya at suporta ng mga bansa laban sa komunistang China, especially sa aggression nito sa West Philippine Sea. Hindi gera ang hanap natin. Hindi gera ang tanging solusyon ng pangangampam ng komunistang China diyan sa West Philippine Sea. Hindi rin lang diplomasya. Parang people power ito in a broader scope, mga kababayan. Kung kayong mga mamamayang Pilipino ay nagkakaisa na ikampanya ang mga agresibong pamamalakad ng China sa West Philippine Sea, hikayatin ang mga bansa na mga sympathetic sa Amerika na makiisa sa kausa ng Pilipino. Palagay ko yung mga military post na yan dyan ay kakalasin yan kapag ang puwersa ng tinig ng Pilipino ay tinig na rin ng daigdig.
Pakinggan! Saturday Live! Saturday Live! Yung ating bansa, ala nang ginawa, kundi magbilang na lang ng magbilang ng patay. At saka kung sino yung mga nasa kote. Wala, magbilang na lang. Kagaya na lamang dito sa Canada, for example, kapitbahay namin ito. O dito sa Canada. Dahilan dito sa Wuhan coronavirus ni Xi Jinping, ang Canada ngayon ay meron ding outbreak. Outbreak dito sa Canada. Meaning to say, yung level, yung bilang, yung rate ng coronavirus infection sa Canada, pinakang malaki na rin ngayon na umuusbong. Ang grabeng tinatamaan ito, at kami dito ay nagbabantay, yung Ontario sa Canada. Nagkaroon ng 600% increase. 600% karagdagan ng kaso ng Wuhan coronavirus diyan sa Ontario sa Canada. Marami tayong mga Pilipino riyan. Kaso ng Wuhan coronavirus saan galing? Kay Xi Jinping. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Mantakan mo yan, Grabe ito pareho. 600% ang increase infection ng mga mamamayan ng Ontario, Canada. Ito ay kung hindi masasawata ang patuloy na pagkalat nito, tinatayayaan ng mga medical professionals ng Canada by June of this year. Nitong tumalikod na linggo lamang, about 22% ng mga Canadians ang sinasagupan na itong Wuhan coronavirus sa pamamagitan ng vaccination. 22% pa lamang. Kaya si Prime Minister Justin Trudeau ay nagsabi na ang federal government ng kanyang bansa ay all out na ang pagtulong nito sa Toronto, sa Canada. Pinakang malaking lungsod dito ng Canada, by the way, ang Toronto. Tutulungan nilang maapula ang ngayon ay mabilis sa Toronto, Canada. Wfgs broadcasting worldwide, day and night time. Wfgs streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Ewan ko kung bakit may mga umaalalay pa dito kay Xi Jinping. Tingnan na lamang nyo ang kanyang sariling mga mamamayan, kung gaano pahirap ang inaabot ng mga mamamayan na mga Chinese. Kaya tayo rito, kapag binabanggit natin ang China, we are not referring to the people. Gawa ng ang mga mamamayan ng China are equally suffering from the totalitarian hands of Xi Jinping. Kagaya na lamang kanina, pinatawan ng parusang pagkakabilanggo ang ilang mga prominente na mga mamamayan na naglagak ng maraming pera sa kaban ng Hong Kong nitong mga nakalipas na mga panahon. Ang kanilang kasalanan, isinulong yung demokrasya sa Hong Kong. Kaya ang Amerika kanina nagpalabas ng kanilang pagbatikos sa komunistang China sa pagluklok nito ng 18 buwan sa bilangguan kay Jimmy Lai. Isa itong mataas prominenteng leader sa Hong Kong na naging aktivista.
pinatawan ito ng 18 buwan ng pagkakabilanggo ng Korte ng Hong Kong dahilan lamang sa kanyang pagpapalaganap ng demokrasya diyan sa Hong Kong. Nasana yung mga Hong Kongers sa liberty, sa kalayaan ng Britanya, ng pamamalakad nito sa Hong Kong. Ngayon, ito'y sinusupil ni Xi Jinping. 72 taon na itong si Jimmy Lai. Sabi nga ng mga nagmamasid, siguro kung hindi lamang sa edad nito, baka habang buhay ang ipinataw na parusa nito ng korte ng komunistang China. Dahilan lamang sa pagsusulong nito ng demokrasya diyan sa Hong Kong. Hindi lamang yan, may 7 pang iba ang kasama ni Jimmy Lai na ipinabilanggo. Mga matatanda na rin ito, mga prominenteng mga mamamayan ng Hong Kong, mga may kaya na mga mamamayan ng Hong Kong. Martin Lee, 82, veteran itong mama na ito at nanguna. In fact, tinagurian itong tatay ng Hong Kong, father of Hong Kong democracy. 82 years old, pinatawan din ito ng pagkakabilanggo. And then Albert Ho, Margaret Nang, Leong Yu Chong, dating mambabatas Yong Zoom. Ang mga ito ay pinatawan din ng parusa ng komunistang China dahilan sa democracy movement diyan sa China. Magtaka mo ang mga tao dyan, ang mga kawawa, itong mga miyembro ng Manchuria, for example. Yung Manchuria and northeastern province ito ng China, yung mga mamamayan dyan ay mga monk, mga Manchurian na iba ang paniniwala kasi sa mainland China. Sinakop ito ng mainland. Ngayon, ang mga mamamayan dito, isa rin sa mga pinahihirapan ng Chinese Communist Party. Parang Xinjiang. Naandyan yung Falun Gong. Pinahihirapan, marami ang mga namamatay dahilan sa pahirap. Ang iba ay mga inuopera, kinukuha yung kanilang mga atay at ibinibenta. Iyon ang problema dyan Tibet, for example, mga monk ang mga nakatira rin dyan. Sinakop ng komunistang China. Ngayon, pinahihirapan ng komunistang China. Yan po ang mga bagay na ay dapat na malaman ng ating mga kababayan, especially kayong mga naandyan sa Pilipinas. Gawa ng ang liderato dyan ng Pilipinas ay sa hindi maintindihang mga kadahilanan, nananahimik, every time na may issue, may kaugnayan kay Xi Jinping, tahimik. Pati na yung mga biyayang natatanggap galing sa mga bansa na mga malalaya, tahimik siya. Kasi baka masaktan si Xi Jinping. Juan, Saturday Live. Yung mga kababayan nga pala natin na naghihirap dahilan sa kawalan ng trabaho dyan sa bansa, na sumasakay ng barko. Naalala ninyo noong anong buwan yun? Yung kinubkob ng mga pirata. Yung isang barko dyan sa Gulf of Guinea. Sa Gulf of Guinea, March 11, there you are. March 11. Ang mga tripulante rito, 15 sila lahat. Majority rito ay mga Pilipino, 8 ang mga Pilipino rito. Ngayon, yung tanker nitong sinasakyan, Depoli tanker, ay tinangay ng mga pirata sa Gulf of Guinea, March 11. Itong mga tripulante na ito ay pinalaya na. Kaya kayo mga kamag-anak nito, mga tripulante, ay magsaya kayo. Gawa nung yung mga tripulante rito, kabilang na ang 8 mga Pilipino ay pinalaya na ng mga pirata na bumihag sa kanila. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. At isang magandang balita rin ito sa mga Pilipino natin na may mga kamag-anak na pumunta ng Canada para mamasukan ng iba't ibang uri ng mga trabaho.
like yung mga trabaho sa mga groceria, mga trabaho sa mga department stores, mga truck drivers, mga farm workers dito sa Canada. Ano ha? Magandang balita ito sa inyo mga kapitbahay. Gawa ng ang pamahalaan ng Canada ay binigyan sila ng permanent residency. Permanent residency ng pamahalaan ng Canada itong mga ordinaryong mga Pilipino na mga manggagawa, mga caregivers, mga nurses na ito, mga doktor na ito, mga trabahador sa groceria, mga cashiers, mga stockers sa mga bodega, mga truck drivers, mga farm workers, ang mga ito mostly Filipinos, 90,000 of them, ayon sa Ministry of Immigration, Marco Mendocino ng Canada. Meron na silang permanent residency as soon as possible. I love you. Maganda. Ala ha? Napakaganda. Yan ay pinapaalaala po lamang natin sa mga kababayan natin nang sa ganon ay yung mga paghihirap natin, yung mga kalungkutan natin sa pag-iisa sa magdamag ay maiibsa na sabagat kayo ay mga permanenteng resident na ng Canada. After that, pwede na kayong maging Canadian citizens, pwede na kayong magpetisyon ng inyong mga mahal sa buhay na pumunta na ng Canada. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Kaya congratulations, Congratulations na lamang sa lahat ng mga kababayan nating mga Pinoy na naandyan sa Canada, and of course kayong mga Pinoy dito sa Amerika. Congratulations sa wakat ng kaibigan kong si Ray Raval ay marami, tuloy-tuloy ang kanyang pagkuha ng mga medical workers na magtrabaho dito sa Amerika. Kaagapay na rin ang ating mga kasama dyan sa Majestic Travel and Tour Placement Agency dyan sa Texas, sa Houston, Texas. Ang kaibigan natin, Mr. and Mrs. Go, na patuloy din na nangangalap ng mga manggagawang Pilipino para dito sa mga ospital sa Amerika. Walang puknat ang ating mga kababayan na ito sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya naman ang inyo pong abang lingkod, wala ring puknat sa pagpapaabot ng mga magagandang katotohanan, mga balitang salig sa mga tunay na mga kaganapan. Ang inyo pong abang lingkod, sana magkaroon tayo ng programa, What do you say? Sa Abril 27, para balik-balikan natin yung mga naunang programa natin. Cutie Pie, Salvo Vida, Mano-Mano, at maraming iba pa. Well, ikaw ay salamat na muli sa inyong pag-alalay, mga kapitbahay. Fun Saturday Live today, Sabado, 17 ng Abril. Babalik tayo next Saturday. Sana'y pagpalain tayo ng buong may kapal. Lagi tayong gabayan, malayo kay Xi Jinping, malayo sa Wuhan virus. Lalo tayong mahalin sana ng buong may kapal. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening everyone. Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi. Diyos maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. I love you all. Kagaya ng walang katapusang pagmamahal, busilak na pag-ibig sa aking may bahay. I love you, Neng. Thank you. Thank you, my family. Maraming salamat. And of course, higit sa lahat, sa inyo pong lahat ng mga naandyan, nakaantabay. God bless us all. Please love us all. Salamat. Until next time. Simba tayo bukas, Sunday.
Kung kayo nandito sa paligid, meron tayong mass streaming on air sa Facebook, Our Lady of Victories, alas 10 ng umaga, Eastern Standard Time. And of course, pwede tayong physical attendance. Nandito sa Kennedy Boulevard, kanto ng Ige Avenue, Jersey City. Bye-bye! Ingat na lamang kayo. Bato-bato sa langit, ang tama ay huwag sanang nagalit. Bato-bato sa langit, kung nagalit man kayo, ugod kayo ng pangit. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakishare po lamang ang ating palatuntunan. Please like. At kung kayo'y nandoon sa YouTube, please subscribe. Thank you very much. God bless us all. Have a nice day.